Magbabago ang buhay ng dalaga matapos niyang tulungan ng matandang babae na isa palang milyonaryo. Bilang ganti, nais siyang ipakasal ng matanda sa apo nito. Ating alamin ang buong kwento. Gwen, bulalas ni Melanie na kanyang best friend pagdating niya sa restaurant na pinagtatrabahuhan nito. Sa pinakadulo siya pumwesto at nagpadala ng mensahe sa kaibigang kadarating lang. Inabot pa muna ng 10 minuto sa paghihintay bago siya nilapitan ni Melanie. Katulad ng napag-usapan nila, magdadala siya ng resume dahil kailangan ng isang waitress sa restaurant na yun. Saktong wala siyang trabaho. Actually, katatapos lamang ng kanyang 2 years contract sa Norway bilang domestic helper. Kumikita naman siya doon ng 25k sa isang buwan. Kaso nga lang, may maintenance na gamot ang kanyang na-stroke na ama. Malaki din ang ginastos niya sa therapy nito upang kahit papaano maigalaw ang mga kamay at ang mga paa. Ang ate Tess niya at ang buong pamilya nito ay nakapisan sa kanila. Siya ang sumasagot sa pangangailangan ng 2 taon nitong anak na si Justin dahil walang trabaho yung asawa ng kanyang ate Tess, or sa madaling sabi, walang balak magtrabaho dahil palagi itong nakahilata sa loob ng kwarto at nanonood lamang ng TV maghapon. Bukod doon, nag-aaral sa kolehiyo ang bunsong kapatid niyang si Alan. Sa buong pamilya nila, tanging siya lamang ang nagtsatsagang magtrabaho upang kumita sa pagkain nila araw-araw at para sa mga bayarin. Balak sana niyang bumalik sa Norway pero aaminin niyang napakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Pagod at lungkot ang kanyang kalaban ron. Bawal siyang magpahinga kapag hindi pa siya tapos sa gawain. Kadalasan madaling araw na, naglilinis pa siya ng banyo. Sa pagbabalik niya ng Pinas, akala niya makakapagpatayo siya ng maliit na negosyo na mapagkakakitaan sana para hindi na siya bumalik sa ibang bansa. Ngunit isinugod naman sa hospital ang kanyang ina dahil sa sakit sa baga, kaya nagastos na naman niya ang naitatabing pera. Kaya walang ibang choice si Gwen kundi ang mag-apply ng trabaho. Hindi man siya sigurado kung sasapat sa pang-araw-araw nila ang kikitain dito sa restaurant, pero kailangan niyang subukan. Kung hindi lang sana nag-asawa ng maaga ang ate niya, baka hindi ganito kahirap ang buhay nila ngayon, lalo at ito lamang ang nakagraduate ng kolehiyo. Kaya naman hindi na siya nakapag-aral noon hanggang college dahil na-stroke ang kanyang ama. Nahinto ito sa paghahanap buhay. Nang makagraduate siya ng high school, agad nang nag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Friend, ano na? Matatanggap ba ako? Salubong niya kay Melanie. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Saktong nasa opisina na ang manager. Pagkuway pinasadahan muna siya nito ng tingin. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong nito na tila na dismaya. Tinignan naman niya ang sarili. Nakaslack siya ng black at white Lucy blouse. Anong problema sa suot ko? Friend naman, iba na ang panahon ngayon. Sana man lang nilabas mo yung magagandang hita mo. Hindi kaya nilabas mong bahagya ang kukumelon mo. Anitong may kasamang irap. Napataas ang isa niyang kilay. Hindi ako sa nightclub mag-a-apply, Melanie. Kaya bakit kailangan kong ilabas sa mga dapat kong itago? Mataray niyang saad. Sa panahon ngayon, dear friend, kailangan kahit saan ka mag-apply ng trabaho, may pleasing personality. Mukha kang manang dyan sa suot mo. Halika nga. Pagkuway hinila siya sa kung saan. Sa likod ng restaurant, may locker room doon. Kumuha ito ng miniskirt at isang blouse. Pagkatapos ay inabot sa kanya. Pinagtulakan kaagad siya sa loob ng banyo para daw magbihis. Napapabuntong hininga siya nang tinignan ang sarili sa harap ng salamin after niyang magbihis. Lumabas ang kanyang alindog. Wala namang masama sa suot niya dahil hindi naman yun malaswa. Pero hindi lang siya sanay na ganito ang mga sinusuot. Sobrang igsi. O ayan bes, ang ganda. Ang ganda-ganda. Bagay na bagay sa'yo yan. Bulalas ng kanyang kaibigan. Pumasok ito sa banyo at nilabas mula sa bagang lipstick at pinahid sa kanyang labi. Pero binura niya yon dahil masyadong makapal. Natural na pink ang kulay ng kanyang lips kaya hindi naman niya na kailangang maglagay pa. Hinayaan niya na rin nakalugay ang kanyang mahaba at maalo na buhok. Pagkatapos, tsaka siya nito dinala sa office ng manager. Ang sabi ng kaibigan, kahit anong mangyari, dapat nakangiti lang siya. Matapos siyang iwan ni Melanie, ay kumatok si Gwen. Come in. Baritonong boses ang kanyang narinig. Binuksan niya ang pinto. Isang lalaki ang nakaupo sa swivel chair. May balbas na bumagay dito. Mukha namang mabait ang lalaki. Good morning, sir. Ngiti niyang bati dito. Tumayo ito mula sa pagkakaupo. Matangkad ang lalaki. Medyo may edad na.
Sa tansya niya ay nasa 50, may magandang tindig, kaso mukhang manyak sa pagkakatitig sa hita niya, pataas sa kanyang dalawang pinakatatago. Napangisip pa nga ito. "Have a seat, Miss Ramos." Anito sa kanya. Ngayon ay nakangiti na ang lalaki. Tumikim pa ito nang umupo siya. Humakbang ito malapit sa pinto at narinig niya ang paglagatik ng lock ng pintuan. Kampante pa siya bagaman kinukutuban nang lumapit sa kanyang likuran at tinatanong kung may experience na ba siya sa bagay na iyon. Medyo bastos ang lalaki sa kanyang pandinig. Waitress ang inaplayan niya, pero bakit ganun ang uri ng interview nito? "Sir, hindi ho pokpok ang inaplayan ko. Bastos pala kayo eh." Kampante niyang saad kahit naiinis na. Mukhang may namalas pa siya sa araw na yun. Nawalan tuloy siya ng interes na mag-apply. Minabuti na lamang niyang tumayo. Bahagya itong umiti sa naging reaksyon niya. "Where do you think you're going, Miss Ramos? Alam ko naman kailangan mo ng pera at trabaho. Total naman maganda ka type kita. Magkalinawan tayo. Tatanggapin kita. Pero sa isang kondisyon." Balak sana siya nitong hawakan sa magkabilang braso nang bigla niyang sinipa ang gitnang bahagi ng hita ng bastos na lalaki. Nagpantig lang naman ang tenga niya sa sinabi ng lalaki. Namimilipit ito sa sakit tsaka siya lumabas ng office nito. Inirapan pa niya ang lalaking nagmumura sa sulok ng opisina habang nakaluhod sa po ang harapan. Marahil ay nabasag ang balls nito sa lakas ng pagkakasipa niya. Sana pipiliin ito ang babastusin. Hindi lahat ng nahihirapan na tulad niya't nangangailangan ng trabaho. Pwede nitong pagsamantalahan ng kanilang mga kahinaan. Habang palabas ng restaurant, naisip na lamang niyang bumalik sa Norway. Hinabol pa siya ni Melanie hanggang sa labasan pagkakitang tumalilis siyang palabas ng restaurant galing sa opisina ng manager. "Anong nangyari, Beshi?" Takang tanong pa nito nang siya ay maabutan. Masama niya itong tinignan. "Ayun, binasag ko lang naman ang balls ng manager mo. Salamat na lang, Melanie, pero hindi ko kayang pakisamahan yung ganoong klaseng tao. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho at kung hindi man, babalik na lang ako ng ibang bansa." Mabigat ang loob niyang saad. Humihingal siya sa inis. Napatango ito, parang nahulaan na ng babae ang kabastusang ginawa sa kanya nang walang kwenta nitong boss. "Hay, kasi naman Gwen, sana sinakyan mo na lang si manager at tinutuuto. Sabihin mo lang yun ng gwapo, bibigay na yun at baka tanggap ka na." Nakasimangot nitong saad sa kanya. Pinamiwangan niya ito sa harapan. "Wag mo nga akong itulad sa'yo na kaya makipagplastikan sa harap ng taong hindi ko gusto. Bastos yang boss mo. Kung kaya mong binabastos ng ibang tao, pues ako hindi ko kaya yun, okay?" Umuusok sa galit ang ilong niyang saad. Tsaka ito galit na iniwan. "Hoy Besh! Gwen!" Tili ni Melanie na tawag sa kanya pero hindi niya na ito nilingon pa. Mahirap sila at dignidad na lang ang tanging natitirang meron siya, kaya kahit anong hirap ay susuungin niya. Huwag lang magpakababa sa ibang tao. Inis siyang tumawid ng kalsada habang kuyom ang kanyang kamao. Mainit ang ulo niya ngayon kaya sana walang haharang-harang sa daan niya, kundi tiyak niyang mapagbubuntunan niya ito ng init ng ulo. Nang biglang may marinig siyang malakas na sigaw. "Wag! Wag!" Boses ng isang matandang lalaki. Napamulagat siya sa nakita. Sa tawid ng kalsada ay may isang matandang lalaki na pinagtutulungan ng dalawang lalaking pilit hinahablot ang hawak nitong attache case. Halos kabababa lang ng lalaki sa kotse. Wala namang dumadaan doon bukod sa mababilis na tumatakbong sasakyan, kaya walang makakatulong sa matandang lalaki. "Akin na sabi, ibigay mo na para hindi ka masaktan." Hindi nakahuma ang matanda nang bigla itong tadyakan sa may tiyan ng masamang lalaki. Dahil dito, napahiga ang matanda sa pamimilipit sa sakit ng tiyan pero ayaw pa ring bitawan ng hawak na attache case, kaya naman sinigundahan ng malakas na suntok sa muka ang lalaki. Ramdam niya ang pagsilakbo ng matinding galit. Talagang hinahamon ng mga lalaking ito ang kanyang pasensya. Walang pag-aalinlangang hinubad ang sapatos na may takong na siyang pinasuot sa kanya ni Melanie kanina. "Hoy mga unggoy, bitawan niyo nga siya!" Sigaw niya habang tumatakbo palapit sa mga ito at pinaghahampas ng kanyang bitbit na sapatos. "Mga walang ya kayo, kalalaki ng katawan niyo, ayaw niyong magtrabaho, mas gusto niyo pang magnakaw." Isang malakas na hampas pang muli ang inabot ng dalawang lalaking umaringking sa sakit. "Walang yakang babae ka, tingin mo hindi kita papatulan?" Inis na sabi ng lalaking kawatan na hinarap siya.
Pero hindi pa man nakakatapos magsalita ang lalaki, malakas na suntok ang ginawad niya sa panga nito. Napaaray sa sakit ang lalaki. Grabe, ang tigas ng panga mo. Aniya rito, hindi pa siya nakontento at tinuhod niya ito. Iniisip niya kasi ngayon na manager iyon ng restaurant na kanyang ina-applyan. Buwisit kang babae ka, papatayin kita. Sigaw nitong napaluhod sa sakit matapos niyang tuhurin. Ang isa namang lalaki na papalapit sa kanya, mabilis niyang sinipa. Nag-alasincha luster na si Gwen sa mga sandaling yun na may kasamang hiyaw habang sinisipa ang lalaki. Nang makarecover naman ang isa pang kawatan sa pamimilipit, nagmamadali itong lumapit sa kanya. Pero sinalubong iyon ng hampas sa kanyang bag. Tumama iyon sa mukha ng lalaki kaya napaaringking na naman ito sa sakit. Sakto noon nakabangon na ang matandang lalaki kaya tumulong itong hampasin ng hawak na attache case ang isa pang lalaking papalapit na naman sana sa kanya. Habang si Gwen, walang patid na sinusunggaban ng hampas ng isang lalaki gamit ang kanyang bag na binili niya pa sa Norway. Di baling masira yun basta mapaalis niya ang mga ito. Malas lang ng dalawang masasamang lalaking ito na mainit ang kanyang ulo dahil dito niya na ibubuhos ang kanyang galit. Iha, tama na, wala na sila. Natatawa ang matanda dahil para siyang timang na panay hampas ng kanyang bag pero wala na pala ang kaaway. Nagtakbuhan na ang dalawa habang namimilipit sa sakit. Ang isa sa puwang gitnang bahagi nito at ang isa naman sa puwang muka. Nagtawanan silang dalawa. Nawala na rin ang takot ng matanda sa mga mata nito. Nga lang may pasa ang lalaki sa muka. Nagusot ang madumi nitong damit. Sa tansya niya, nasa 50 na ito. May mga puti na sa bawat hibla ng buhok at may kulubot na rin sa mukha nito. Kala siguro nila, uurungan ko sila. Hinihingal siya sa pagod habang nagsasalita siya. Salamat iha, sadyang walang pinipili ang mga masasamang tao ngayon. Kay matanda or babae, papatulan nila. Iiling-iling ang matanda habang pinupulot ang salaming na laglag mula sa mata nito pero hindi na iyon napakinabangan dahil basag na iyon. Tinulungan naman niya itong makatayo ng maayos hanggang sa makasakay ng kotse. Ihahatid ko na po kayo habang nakaalalay na saad niya. Baka mamaya balikan pa kayo ng masasamang taong yun at kunin ang lahat ng pera nyo. Ang totoo, hindi naman pera ang laman ng attache case na to, kundi mga mahalagang files. Nasa loob na sila ng kotse nang magsalita itong muli. Ho? Gulat niyang bulalas. Naku naman sir, bakit hindi nyo nalang binigay yan? Nasaktan patuloy kayo ng mga iyon. Kasi naman, kahit mga papelang ito, mahalaga din sa akin. Pero salamat iha at dumating ka. Walang anuman po yun sir. Sa panahon ngayon, bibihira ang katulad mo may mabuting puso. Kaya bilang ganti sa kabutihan mo sa akin, ipapakasal kita sa aking anak. Nakatawa pa ito nang magsalita at siya naman nanlaki ang mga mata bilang reaksyon. Tumanggi si Gwen sa sinabi ng matandang lalaki na kilala niya sa pangalang si Mr. Bartolome Reynoso na ipapakasal siya sa anak nitong bunsong lalaki na tinawag nitong Lander. Masyado daw itong pihikan pagdating sa babae. Nagkaroon naman na daw ito ng mga GF pero umabot na sa edad na 31, hindi pa nakakapag-asawa. Marami naman daw babaeng may gusto rito dahil nga raw ay mabait at gwapo itong si Lander pero sadyang mataas ang standard nito sa babae. Hindi naman kasi akalain ni Gwen na ang tinulungan niya palang matanda ay isang milyonaryo. Sa madaling salita, sinuwerte pa siya sa araw na yun sa pag-aakalang malas na hindi natanggap sa trabaho. Wala pang isang oras, huminto ang sasakyan na minamaneho ni Mr. Reynoso sa isang mataas na gusali. Dito pala ang destination nito pero hinarang daw ng dalawang lalaki yun kanina ang kotse ng matanda at kunwari humihingi ng tulong, yun pala ay mga kawatan. Halika iha, samahan mo ko sa loob. Wika ni Mr. Reynoso. Nasa loob ng office si Lander at ipapakilala kita sa kanya. Alam kong magugustuhan ka nun at matutuwa kapag sinabi kong niligtas mo yung buhay ko. Mabait na sabi ni Mr. Reynoso. Napangiwi naman siyang alanganin at napatingin sa mataas na gusali. Pagmamay-ari pala ito ni Mr. Reynoso. Sino bang mag-aakalang pagkatapos niyang malasing kanina? Ngayon naman, sasampalin siya ng swerte. Ang tawag dito ay good karma. Tumulong siya sa matanda, kaya heto't sinuwerte siya. Pero bakit ganun? Hindi pa man niya nakakaharap yung anak nitong si Lander. Kinakabahan na siya. Sir, masyado po ata kayo nagmamadali. Hindi pa nga po ako nakikilala ng anak nyo. Paano naman ako magugustuhan nun? Pwede bang bigyan nyo na lang ako ng trabaho kaysa ipakasal sa anak nyo?
Kaka 24 ko pa lang po, wala pa akong balak mag-asawa. Ano ka ba iha, magugustuhan ka ni Lander. Napakaganda mo nga eh, tinalo mo pa nga yung ilang naging GF ng anak ko. Sabi pa nito na tinignan siya na may paghanga sa mga mata. Oo nga pala, nakasuot pa siya ng luwa ang kanyang hinaharap at nakalabas ang magagandang hita. Pero wala naman siyang nakikitang mali siya sa mga mata nang titigan siya ni Mr. Reynoso, kundi paghanga. Sadyang manyak lang talaga ang manager ng restaurant na iyon kanina. Sir, halika na iha, ako yung bahala. Kung hindi dahil sa'yo kanina, baka patay na ako ngayon. Kaya tandaan mong utang ko sa'yo ang buhay ko. Isa pa, ikaw ang tipo ng babaeng gusto kong mapangasawa ng anak ko. Matapang at hindi puro paganda lang yung alam. Pahayag nito na may kasamang pangungumbinsi. Subalit ano man ang narinig niya mula rito, hindi siya makampante, lalo na nang makapasok sila sa loob ng gusali. Good morning, sir. Bawat makasalubong nila, binabati si Mr. Reynoso at napapatingin sa kanya. Pagdating nila sa pintuan na may nakalagay na CEO's office, pumasok silang dalawa. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin sa loob ng office, maaliwalas at lahat ng gamit ay naka-organize. May isang lalaki sa loob ng opisina na seryosong nakaupo sa swivel chair at may mga papel na pinipirmahan sa ibabaw. Hula niya ay ito si Lander. May nakapatong kasing nameplate sa ibabaw nito at nakalagay doon ang kumpletong pangalan ng binata. Dad, usal nito pagkakita sa ama. Nagulat pa sa aura ng matanda. May nangyari ba, Dad? Napatayo ito at lumapit sa pwesto ng matanda. Mula sa mesa hanggang sa kinatatayuan nito ngayon ay hindi maaalis ang titig ni Gwen. Gwapo din pala ang anak nito, kaya payag na siya makasal sa lalaking to kung magugustuhan siya. Pero pag hindi naman, ayos na sa kanya na bigyan na lamang ng trabaho. Ganun lang kadali. Yes, iho, pero bago ko ikwento sa'yo, ipakikilala ko muna ang babaeng nagbuwis ng buhay para ako iligtas. Si Gwen. Baling sa kanya ng matanda at siya ipinakilala rito. Sinulya pa naman ni Lander ang babaeng katabing nakatayo ng kanyang ama. Maayos naman ang itsura, halintulad ng mga babaeng nakarelasyon niyang hindi naman nagtagal sa kanya. Naisip niya lang na hindi ito aabot sa kanyang opisina kung walang motibo ang dad niya. Matagal na siyang kinukulit nitong mag-asawa at parang alam niya na ang kasunod nito. I'm Lander. Nice to meet you, Gwen, and thank you for saving my dad's life. Pahayag niya at naglahad ng kamay sa dalaga. Inabot naman ni Gwen ang palad ni Lander. Parang casual sa mga nakikilala niyang lalaki. Expected niyang hindi siya nito gusto kaya hindi na rin siya nag-a-assume. Hindi siya kagandahan para maglaway ito sa kanya. Sa movie lang nangyayari ang fairy tale. Tsaka mga mayayamang katulad nito, alam niyang mas sinasamba ang pera kaysa sa Diyos. Ayon na rin kay Mr. Reynoso, walang nagtatagal na babae rito. Ibig sabihin nun, hindi ito marunong magpahalaga sa babae. Matapos makipagkamay at makipagkilala sa anak ni Mr. Reynoso, binalingan siya ng matanda at inaniyahang umupo, pero tumanggi siya. Salamat na lang, pero uuwi na po ako. Sinamahan ko lang talaga kayo para masigurong ligtas kayong makakarating. Sige iha, pero mag-iwan ka ng telephone number kung saan kita pwedeng makontak. Mag-uusap lang kami ni Lander tungkol sa sinabi ko sa iyo kanina, kaya ipapasundo kita bukas. Pahayag naman ng matanda. Para makauwi na, pumayag na lamang siyang mag-iwan ng kanyang cellphone number sa matanda. Tumanggi na rin siya sa alok nitong ipahatid pa siya kay Lander. Dad, I'm sorry, pero hindi ko kayang pakasalan ng babaeng yun. Ani Lander, matapos siyang kausapin ng ama tungkol kay Gwen. Hindi siya nagkamali sa iniisip kanina. Ayon sa ama't niligtas nga ito mula sa kapahamakan. Kaya bilang ganti sa utang na loob kay Gwen, nais nitong pakasalan niya ang babae. Nasa bahay na sila ngayong dalawa at nasa harapan ng hapag. Anak, ikaw na lang ang walang asawa sa inyong tatlong magkakapatid. Bago man lang ako mamatay, pagbigyan mo na ako makita kang ikinakasal. Alam mo, kung nabubuhay lamang ang iyong ina, ganito rin ang paraang gagawin niya. Saad ni Mr. Reynoso, wala itong ibang ginawa kundi ang kumbinsihin siya. Okay dad, ikakasal ako sa babaeng gusto niyo para sa akin kahit wala naman akong nararamdaman sa kanya. Gusto mo bang maging miserable ang buhay ko? Hindi kaya unfair yun para sa akin dahil ikinasal sina Ate Kiana, Kuya Patrick sa taong mahal nila. Tila, nagtatampo naman si Lander. Tila nawalan siya ng ganang kumain. Di ba dapat matuwa ka dahil ako na mismo ang pumili ng babae para sa'yo, Lander? Kumpara sa dalawa mong kapatid na hindi ko muna nabalasa kung anong merong attitude meron sila bago pinakasalan ng mga kapatid mo. O anong nangyari kay Ate Kiana mo?
Maagang na-divorce at nag-asawa ng muli. Kawawa ang apo ko sa ginagawa niya. Mahabang litanya ng matanda. Napakurap-kurap si Lander. Kilala niya ang ama. Hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha yung gusto. Okay dad, wala na akong sinabi. Saad niya bilang pagsuko. Salamat Lander. Gusto ko bukas na bukas. Ligawan mo si Gwen. Hindi na lang tumugon ng binata. Di ligawan. Bulong ng kanyang utak. Sa isang banday mas okay na rin kung ikakasal siya sa taong hindi niya mahal. No feeling attached, no commitment, at tila pareha silang malaya para sa isa't isa. Maagang gumising si Gwen sa umagang yun para sa panibagong plano sa kanyang buhay. Balak niyang asikasuhin ang kanyang mga requirements pabalik sa Norway. Nangako na siyang hindi babalik doon kahit anong mangyari, pero wala siyang choice dahil ni Singkong Duling wala nang natira sa kanya. Ayaw naman niyang lunukin ng pride at magpakasal kay Lander para gatasan ng pamilya nito. Ramdam naman niyang ayaw nito sa kanya. Okay na lang sana kung maalala siyang tawagan ni Mr. Reynoso para bigyan ng trabaho. Ang kaso, imposible yun dahil determinado itong makasal siya kay Lander, kaya nakapag-decide na lang siyang bumalik sa ibang bansa. Paglabas ng kwarto, kamuntik na siyang madulas sa naapakang laruan ni Justin, ang anak ng kanyang ate Tess. Napabuntong hininga siya't pinulot yun, pero hindi lang pala isang laruan ang nakakalat sa sahig, kundi buong salay may nakakalat na mga laruan, at bukod sa laruan, may nakakalat ding diaper ni Justin. Nakita niyang nakahiga si Kuya Jimmy na asawa ng ate Tess niya sa mahabang sofa, at si Justin naman palakad-lakad sa sala na siyang nagkakalat ng mga laruan. Inay! Tawag niya. Wala na sa palengke kasama ni Tessa. Sagot ni Jimmy na sinulyapan siya. Sulyap na damang hinagod mula ulo hanggang paa. Nakapambahay lamang siya't kilos lalaki kapag nasa loob ng bahay. Bakit hindi ka sumama kay ate? Sinong nag-drive ng tricycle kung ganun? Inis niyang tanong. Wala ba itong pakiramdam? Inis niya itong tinignan. Pinadrive ko muna kay Donato. Masakit kasi yung likod ko. Katwiran nito na ang tinutukoy ay ang binatang kapitbahay nila na nagpapalipad hangin sa kanya. Paano namang hindi sasakit ang likod mo? Palagi ka nalang nakahilata. Try mo kayong magtrabaho. Lumalaki na si Justin, Kuya Jimmy. Wala ka man lang bang plano sa pamilya mo? Hindi siya nakatiis na tanong. Matagal na sana niya itong sinabi sa lalaki, pero nag-aalangan siya dahil sa kanyang ate. Nakaramdam siya lalo ng inis sa lalaki nang umisi lamang ito sa kanyang sinabi at makahulugan na naman siyang hinagod ng tingin. Kaya ayaw niyang magtatatambay sa loob ng bahay dahil mainit yung ulo niya sa lalaking to. Sa halip kasi na ibiyahe yung tricycle nila, total naman ay nakatambay lang iyon sa garahe dahil hindi na maibiyahe ng ama sa kondisyon nito, pero wala itong kusa. Ngayong wala siyang trabaho at nagmi-maintenance pa yung kanyang ama, naisa na niyang ihinto ang pagbibigay ng pera sa mga ito dahil sa totoo lang, nahihirapan na din siya. Maya-maya ay tumayo ito at nagtungo sa kusina. Pagbalik ng salay may bitbit na mansanas at sa muli, humilata ito sa sofa tsaka binuksan ng TV. Iiling-iling na lamang siyang nagligpit ng kalat at tumalikod na tinungo ang kwarto ng ama. Hindi naman umiiyak si Justin dahil tahimik itong nakaupo sa lapag at magiliw ng nanonood ng TV. Tahimik lamang ang kanyang ama ng kanyang lapitan. Gising na ito't parang nakatingin lagpas sa kisame. Good morning, Tay. Masaya niyang bati. Ayaw niyang nalulungkot ito kaya kahit anong problema, pansamantala niyang kinakalimutan kapag nasa harapan niya ito. Pagkuway umupo siya sa harapan ng kanyang ama. Nakita niyang gumalaw ang eyeball nito at siya'y tinitigan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito maigalaw ang kamay at paa. Dapat kasi tuloy-tuloy ang therapy, pero dahil kapos siya sa pera, pansamantala itong nahinto. Kapag siguro nakabalik na lang siya ng ibang bansa, tinulungan niya muna itong makatayo mula sa kama at inilipat sa wheelchair. Diyan muna kayo ha, lilinisin ko lang po itong higaan niyo. Aniyang matapos itong iupo sa wheelchair. Habang iniimis ang higaan nito ay sinabi niya sa ama ang nalalapit niyang pagbabalik sa ibang bansa. Nakita niya ang pagtutol sa mga mata ng kanyang ama. Siguro kung nakakapagsalita lamang ito, baka siya'y pigilan. Noong maayos pa ang katawan ng kanyang ama, sinabi nitong hindi papayag na magkahiwa-hiwalay sila. Pero nang hindi na ito makapagtrabaho, wala na ring magawa kundi pumayag na mangibang bansa siya. Matapos linisin ang kwarto, siya na rin ang nagpakain at nagpainom ng gamot sa ama. Total naman ay wala pa ang kanyang ina. Dinala na rin niya ito sa sala, tulak-tulak ang wheelchair. Sumama na naman tuloy ang aura ng ama pagkakita kay Kuya Jimmy.
Ayaw kasi nito sa lalaki dahil sa pagiging batugan na tipo na stroke din daw na ayaw gumalaw at ayaw magtrabaho. Mabuti na lang at naroon na nga po nitong si Justin at naaaliw ang matanda kahit papaano. Bigla kasi nitong nilaro ang bata. Tsaka naman siya kumilos para mag-prepare. Iintayin lamang niyang dumating ang ina at ang kanyang ate Tess bago siya umalis. Matapos maligot kasalukuyang naghahagilap ng maisusuot nang bumukas ang pintuan, nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita sa asawa ng kanyang kapatid na siyang nagbukas ng pinto. "Kuya Jimmy?" Bulalas niya sa gulat. "Huwag kang sisigaw, Gwen. Papatayin kita. Papatayin ko pati yung ama mong walang silbi. Sundin mo yung gusto ko at magkakasundo tayo." Naglabas kaagad ito ng kutsilyo sa tagiliran at marahang lumapit sa kanyang kinatatayuan. Umusok ang ilong niya sa galit. "Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Palamunin ka na nga rito, perwisyo ka pa." Gumapang ang kamay ni Gwen sa loob ng kanyang cabinet. Naka-side view siya kaya hindi nito kita ang ginagawa niya sa loob nun. "Alam ko namang ayaw mo sa akin, Gwen. Kaya titikman muna kita bago ako umalis. Bago ko iwan yung ate Tessa mo. Sayang ka, alam mo ba yun? Ilang gabi din kitang pinagpapantasyahan." Nakangiti pa ito na parang demonyo at masayang masaya na akalang nagtagumpay na. Pero bago siya nito mahawakan, inispray niya sa mga mata ni Jimmy ang pabangong galing sa loob ng cabinet. Napasigaw ito sa hapdi na napatango at hindi maidilat ang mga mata. Sinamantala naman niyang kunin ang lampshade at walang pag-aalinlangang hinampas ito sa ulo. Sa lakas nun, napaluhod muna ang lalaki bago nabuwal. Dinig niya ang pag-ungol nito sa sakit at tulog na bumagsak sa sahig. Akala ba nito papayag siyang pagsamantalahan ito? Dali-dali siyang nagbihis at lumabas ng kwarto upang tumawag ng pulis. Pero napatda siya nang makita ang kapatid na masamang nakatingin sa kanya. "Malandi ka, Gwen. Kapatid pa naman kita." Pagkasabi noon, malakas na sampal ang ginawad nito sa kanya. Tigagal naman siya sa ginawa ng kanyang kapatid at sapo ang mukha niya. "Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Ate Tessa. Hindi mo alam yung ginawa sa akin ng asawa mo. Balak niya akong pagsamantalahan. Siya ang pumasok sa kwarto ko." "Sinungaling ka. Hindi ganun si Jimmy." Sa muli ay sinampal siya nito pero sa pagkakataong yun, sinalo niya ang kamay ng kapatid niya. Wala siyang balak lumaban dito dahil may natitira pa siyang respeto pero hindi niya hayaang saktan siya nito nang dahil lang sa walang kwenta nitong asawa. Hindi niya nga alam kung anong nagustuhan nito kay Jimmy ni walang pangarap sa pamilya. Marami pa itong masasakit na sinabi sa kanya pero hindi na lamang niya inintindi. "Pwede ba, Tessa? Kumalma ka nga muna. Makinig ka sa kapatid mo." Hindi na nakatiis ang kanyang ina at sumabad na ito sa usapan nilang magkapatid. Ayaw na ayaw nitong nag-aaway sila kaya nga nagpapaliwanag siya pero tila ba sarado ang isipan nito ngayon. "Paano ko kakalma, inay? Ang landi ng anak nyo. Porke siya ang gumagastos dito sa bahay at nagpapalamon sa atin, lolokohin niya ako? Wala ba siyang makitang ibang lalaki kaya asawa ko na lang yung papatulan niya?" Sigaw din ng ate Tessa niya sa kanyang ina. Sa galit ng kanyang ina, sinampal nito ang kanyang kapatid at dinuro. "Huwag mo kong pagtataasan ng boses, Tessa. Kay tagal kong nanahimik kahit nakikita kong mali yung ginagawa ng asawa mo. Dapat kang mahiya sa kapatid mo dahil siya ang bumubuhay sa atin. Kung kakampihan mo yung asawa mo, umalis kayong dalawa rito. Iwanan mo sa akin ang apo ko." Nanginginig sa galit ang kanyang ina. Napahikbi naman ang kanyang ate. "Kinakampihan mo pa yung anak mo kahit siya yung mali." Dahil sarado na yung utak ng ate Tess niya sa kanyang paliwanag na wala siyang interes sa asawa nito, umalis na lamang siya para umiwas. Mainit ang ulo ng kapatid niya at ayaw niyang sabayan yun. Baka hindi na rin siya makapagtimpi at magsabong silang dalawa. "Tignan niyo nga yung ginawa ng malandi niyong anak. Aalis na lang dahil guilty." Dinig niyang saad ng kanyang ate pero hindi na siya lumingon pa kahit hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Sakay ng jeep, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto niya lang huminga basta dinala siya ng kanyang mga paa sa isang tahimik na lugar kung saan makakatulong sa kanya upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa isang park, umupo siya sa bench at pinanood ang mga batang tuwang-tuwang naghahabulan. Tila naririnig niya pa rin ang galit na boses ng kanyang kapatid sa mga sandaling yun. Marahas siyang napabuntong hininga at iwinaksi sa kanyang isipan ang away nila ng kanyang ate. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Hindi nakaregistered ang number kaya napakunot noo siya. Alanganin niya pang sinagot yun. "Hello? Hi, it's me, Lander. Pwede ba tayong magkita?"
Bungad ng baritonong boses. Napatingin siya sa receiver screen. Si Lander ang tumatawag pero bakit? Wala ko sa mood, pwede bang? Utos ni Dad. Putol agad nito sa kanyang sasabihin kaya napataas ang kanyang kilay. Napakamasunuri naman itong anak na hindi niya mapaniwalaan. Marahas siyang napabuntong hininga. Alam naman niya ang sadya nito, tungkol iyon sa kasal. Bukas pumunta ka sa bahay. Saad ng dalaga tsaka binigay ang address sa lalaki bago binabaan ng linya. Bahala na ito kung ayaw siyang puntahan sa bahay. Mula sa kinaroroon ng sasakyan, tanaw ni Lander ang isang magandang dalagang lumabas sa gate. Lagpas balikat ang maalo na buhok. Nakasuot ng pantalong maong na bakat sa magandang hubog ng katawan nito. Tinernohan iyon ng pink na shirt, malayo sa suot nito nung una silang nagkita. Kahapon dito siya itinuro ng dalaga, kaya't nandito siya ngayon para manligaw. Ang weird nga lang dahil umagang umaga, siya lang ata ang gagawa nun. Agad siyang bumaba ng kotse upang salubungin ito, bit-bit ang isang punpun ng bulaklak. Hi, bati niya sa dalaga at alanganing umiti. Kahit naman ama niya ang may kagustuhan nito, nais pa din niyang pakitaan ng maayos ang babae. Nais niya ring makipagkasundo sa dalaga tungkol sa kasal. Wala siyang panahon o napapagod siyang makipagdiskusyon sa ama kaya susundin na lamang niya ito. Halika, tuloy ka. Saad naman ni Gwen sa kanyang bisita. Pinasadahan niya muna ito ng tingin. Naka-business suit ang lalaki na parang conference room ang punta. Para sa'yo. Abot ni Lander sa dalang isang punpun ng bulaklak. Doon napatingin ng dalaga sa inaabot nitong flower. Kulay violet. Tila pang lamay. Gusto tuloy niyang itanong sa sarili. Totoo nga kayang nagka-GF na yung lalaking walang alam gawin sa buhay kundi ang magtrabaho? Para saan yan? Nagawa niyang itanong. Just take it. Hindi ba obvious na nanliligaw ako? Ani Lander na ipinagduldulan sa kanya ang dalang bulaklak. Nakasimangot ito tila masama ang loob. Hindi ako tumatanggap ng bulaklak pang patay. Sana next time red roses na lang. Hirit ni Gwen kaya napahilamos si Lander. Okay, next time. Pagkuway tinapon ni Lander sa kalapit na trash bin ang hawak na bulaklak. Pinatuloy naman ni Gwen ang binata sa loob ng kanilang bahay at inaniyahang umupo. Kahapon pag-uwi niya, hindi niya nanadat na ng mag-asawa sa bahay. Nagpa siya daw umalis ang kanyang ate Tessa kasama ang buong pamilya matapos mabuko si Jimmy. Sabi ng ina dahil kinumpronta daw ito ng asawa at pinaamin. Siguro nahiya din yung ate niya sa ginawa ng asawa nito kaya umalis na lamang. Hangad niya na sana magbago na si Jimmy. Ngayong wala na ang kanyang ate at ang pamilya nito, tahimik ang bahay dahil walang batang maingay pero kahit papaano namimiss niya si Justin. Inay, si Lander po, manliligaw ko. Pagpapakilala niya sa bisita, nakita niya pa itong napatingin sa gawin niya. Manliligaw naman talaga niya ito kaya nandun. Sinipat naman ito ng kanyang ina. Good morning po. Magalang na bati ni Lander sa ginang. Tuloy ka Lander, pasensya ka na sa amin ha. Saad naman ng ginang, magalang naman na tumango ang binata. Mag-uusap muna kayo't maghahanda ako ng almusal sa kusina. Nandito ka na lang din Lander, sabayan mo na kami mag-almusal. Pagkuway tumalikod ang kanyang ina matapos magpasalamat ni Lander. Nang tumalikod ang ina ni Gwen, saktong lumabas ang bunso nitong kapatid na si Alan sa kwarto. Nagulat pagkakita sa bisita, sinipat ang lalaki mula ulo hanggang paa. Wow ate, big time ah. Tsaka makahulog ang umisi. Inirapan ito ni Gwen at itinaboy palayo pero walang narinig. Inutusan ka ba ng dad mo para ligawan ako? Paglilinaw na tanong ni Gwen habang nakaupo silang pareho sa sofa. Hindi naman nakasagot ang binata. Naisip ni Lander na wala silang privacy ni Gwen makapag-usap ng maayos, lalo at pumwesto ang kapatid nito sa kabilang sofa. Pero hindi naman din nasayang ang punta niya sa araw na yun. Hindi man sila nakapag-usap ni Gwen ng maayos, nakilala naman niya ang pamilya nito at napansin niyang mabilis niyang nakapalagay ng loob ang dalaga, maging ang pamilya nito. Ano bang ginagawa mo Lander? Bakit nandito ka lang sa office at walang ginagawa para suyuin si Gwen? Galit na tanong mula sa kanyang ama na nagpaangat ng paningin kay Lander. Nasa opisina siya ngayon at simula nang huli silang magkita ng dalaga, hindi na iyon nasundan. Wala naman kasi talaga siyang interest kay Gwen. Hindi niya ito mahal. Wala siyang nararamdaman para rito kahit noong dinalaw niya ito minsan upang sana'y subukang ligawan. Isa pa, busy din siya sa trabaho hanggang sa inabot pa nga ng halos isang buwan nang tuluyan niya itong hindi na kinontak. Nawala na nga sana ito sa isip niya. Hindi naman niya akalaing kagagalit ng ama niya yun.
Dad, nasa stage pa lang kami ng ligawan ni Gwen. Masyado po ata kayo nagmamadali. Nais ko muna siyang makilala ng lubusan. Pagsisinungaling niya dahil wala naman siyang balak pang kilalanin ito o ligawan katulad ng kanyang sinabi. Sinungaling. Hinampas nito ang ibabaw ng kanyang tibol dahilan para umangat ang mga laman nun. Galit na galit ang itsura nito. Wala kang ginawa, Lander. Hindi mo nga alam na pabalik na siya ng Norway ngayong araw. Kapag hindi mo siya napigilan sa pag-alis niya at hindi mo siya mapapakasalan, wala kang mamanahin sa akin, Lander. Tandaan mo yan. Mabilis na napatayo si Lander sa kanyang kinauupuan. Dad, hindi mo pwedeng gawin to. Pwes, pigilan mo si Gwen at pakasalan mo siya ngayon din. Hindi ako nagbibiro, Lander. Seryoso ang humihingal na kanyang ama. Walang nagawa ang binata kundi nagmamadaling lumabas ng opisina. Dire-diretso sa elevator. Malalaki din ang naging hakbang nito patungo sa parking space. Matapos lumapag ang elevator sa ground floor, hindi siya papayag na mawalan ng karapatan sa kayamanang pinaghirapan niya nang dahil lamang sa isang babae. Ilang sandali pa, nakikipaghabulan na siya sa mga sasakyan sa kalsada para lamang marating ang airport. Sinubukan pa niyang tawagan ng dalaga habang mabilis na pinaharurot ang sasakyan, pero out of coverage na ang number nito. Sa malas ay traffic pa. Sa inis ay nahampas niya ang manibela at walang tigil na pag-buzzer ang ginawa niya. Sa pagkakainip, binuksan niya ang bintana ng kanyang kotse. Saktong may nakahintong motor sa tapat niya. Naipit din ito sa traffic tulad niya, pero may naisip siyang ideya. Kuya, pwede bang makahiram ng motor mo? May hahabulin lang ako sa airport. Sa unang pagkakataon, nakiusap siya sa ibang tao. Sir, pasensya na. May i-deliver kasi ako. Pagkuway tinanggal nito ang suot na helmet. Nagmamadali siyang bumaba at ibinigay ang susi ng kanyang sasakyan. Pwede mong gamitin ang kotse ko. Ibabalik ko din naman sa itong motor mo, promise. Kasabay niyang iniabot ang kanyang calling card dito. Napakamot naman ito sa ulo. Sige na lang, sir. Mukhang mahal na mahal niyo po ata yung hahabulin ninyo sa airport. Good luck, sir. Kapag naabutan mo, wag mo nang pakakawalan. Nangiti ito nang inabot sa kanyang helmet at tinapik pa siya sa balikat. Thank you, kuya. Ang saya niya na agad na sumakay at sumingit sa mga dikit-dikit na sasakyan hanggang sa nalagpasan niya ang mahabang traffic. Tsaka siya mabilis na pinaharurot ng motor. Pagdating sa airport, hindi niya na inabala pang ipark ng maayos ang sasakyan. Tuloy-tuloy sa entrance, subalit hinarang siya ng security. Nagmakaawa lamang siyang papasukin at sinabing may kailangan siyang habulin sa loob, pero mahigpit talaga ang security. Gwen! Mula sa labas ay sigaw niya ng malakas dahil baka sakaling marinig siya ng dalaga. Nagbabaka sakali lang naman siya. Sa lakas ng boses niya, nakaagaw iyon ng pansin sa marami. Gwen! Lumabas ka dyan at mag-usap tayo. Gwen! Sa muli ay sigaw niya ng malakas. Sinita na naman siya ng security dahil bawal daw yun. Sa totoo lang, nagmumukha na siyang tanga sa ginagawa niya. Bakit ito nangyayari sa kanya? Naiinis siya sa ama kung bakit ganito siyang pahirapan. Kawawa naman iniwan. Saad ng isang boses. Oo nga, parang hindi naman kasi deserve. Ang gwapo eh. Boses naman ng isa pang babae habang papasok sa loob. Napamura na siya sa inis. Napagkakamala na siyang obses sa babaeng yun. Kung alam lang sana ng lahat na nakakarinig sa kanya na wala naman talaga siyang relasyon sa babaeng hinahabol niya. Napakamot siya ng ulo. Hindi siya dapat sumuko. Kailangan makapasok siya sa loob. Kailangan niyang mapigilan si Gwen. Sir, please let me in. Magbabayad ako kahit magkano. I really need to talk to her. Sa muli ay nakiusap siya sa security. Sige sir, naaawa na ako sa inyo. Mukhang mahal na mahal niyo po yun. Pero kailangan kitang samahan sa loob. Sa huli ay saad ng isang security. Napangiwi pa siya sa sinabi nito pero hindi na lamang pinansin. Tuwang-tuwa na lamang siyang nagpasalamat dito. Sa loob ay natanaw niyang nakaupo lamang si Gwen kasama ng iba pang pasahero na nag-aantay ng oras sa flight ng mga ito. Abot-abot ang pasasalamat niya pagkakita sa babae, pero bago pa man siya nakalapit, tumayo ito at naglakad palayo. Mabilis niyang hinabol ang babae, tinawag ang pangalan para lang maagaw ang atensyon ng dalaga. Napangiti siya nang sa wakas, lumingon ang dalaga at nahinto sa paglalakad pagkakita sa kanya. Lander? Kunot ang noon ito. Please Gwen, mag-usap muna tayo. Huwag kang aalis please. Nagmistula siyang nobyo ng dalaga sa mga sandaling yun na pinigilan ito. Ha? Nakawang ang mga labi nito sa pagtataka.
Maraming mata na ang nakatutok sa kanila kaya mabilis niyang hinila ang babae palabas pero nagpumiglas ito. Ano bang ginagawa mo dito, Lander? Kailangan ko nang umalis. May iwan ako ng eroplano. Gwen, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ako papayag. Mahigpit ang hawak niya sa kamay nito habang hila-hila palabas ng airport. Pero dahil nagpupumilit itong makawala sa kamay niya, walang choice si Lander kundi buhati ng dalaga palabas ng airport. Ano bang problema mo, Lander? Bitawan mo nga ako. Asik ni Gwen. Kulang na lang, magserko ang paningin niya nang buhatin siya nito at parang sako na pinatong sa balikat ng lalaki habang bitbit naman sa kabilang kamay ang kanyang bag na lumabas sila ng airport. Nagkakawag ang kanyang mga paat na pahawak ng husto kay Lander sa takot na mahulog. Gwen, please, hindi ka pwedeng umalis. Pinagbabantaan ako ni Dad na mawawalan ng mana kapag hindi tayo ikinasal. Please, marry me. Matapos siyang ilapag ni Lander pagdating nila sa labas, tsaka naman ito lumuhod sa kanyang harapan at nakikiusap na pakasalan niya. Hindi na nito alintana ang mga taong kanina pa nakatingin sa kanila. Naguguluhan na siya kay Lander. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa ginawa nito kaninang pagbuhat sa kanya. Heto na naman, nakaluhod ito sa kanyang harapan at nakikiusap. Nahihiya na siya sa mga taong nakapalibot sa kanila. Hindi niya na nga napansin ang sinabi nito. Ano ka ba? Pwede bang tumayo ka dyan? Nakakahiya oh. Pinandilata niya ito ng mga mata habang nagtatakip siya ng kabilang pisngi upang ikubli ang nahihiya niyang itsura. Hindi ako tatayo rito, Gwen. Not until hindi ka pumapayag na pakasal sa akin. Please, Gwen, pumayag ka na. Promise, ako nang bahalang mag-explain sa parents mo, please. Makulit nitong wika sa kanya. Napapikit naman siya tila problemado at nauubusan ng pasensya sa lalaki. Ano bang gagawin niya? Jack, naiwan na siya ng eroplano. Nang hindi siya kumibo, naramdaman ng dalaga na hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Please, Gwen, pagsusumamong muli ng binata. Napasulyap siya sa palad nitong nakahawak sa kanya. Hihilahay na sana niya iyon pero mas lalo lamang humigpit ang pagkakahawak ni Lander. Pinanlakihan niya ito ng mata at muling sinulyapan at sinenyasan na tumayo na. Lander, ano ka ba? Nakakahiya. Sita niya sa binata tsaka muling hinila ang palad na hawak nito. Kung ganun, pumayag ka muna. Pangungulit ng binata. Nagpalinga-linga muna siya. Maraming dumadaan sa gawin nila dahil malapit lamang silang dalawa sa entrance at ang ilan hindi maiwasang mapatingin sa gawin nila. Patawarin mo na kasi ate, nagmamakaawa na nga oh. Isang babae ang hindi nakatiis habang nakikitang nakaluhod sa kanyang harapan si Lander. Akala siguro nito na humihingi ng tawad ang lalaki at sila ay may relasyon. Siya tuloy ang nahihiya para dito. Okay, pumapayag na akong pag-usapan natin to. Pero wag dito, Lander. Maraming tao. Wala siyang nagawa na pumayag na lang sa kagustuhan ng binata. Nakangiti na itong tumayo at hinawakan siya sa kaliwang kamay habang sa isang kamay naman, bit-bit nito ang kanyang bag tsaka dinala sa parking lot. Matapos pumayag ng kanyang ina tungkol sa agaran niyang pag-aasawa, ginanap ang marangyang kasalan ni Lander at Gwen sa isang simbahan matapos lamang isang linggong preparasyon. Napagkasunduan nila ang isang bagay na kahit mag-asawa na sila, dapat wala silang pakialam sa isa't isa dahil ang itinakdang kasal ay pagsunod lamang pareho sa kanyang ama. Ayaw mawala ng mana ni Lander, yun ang rason kung bakit niya pinakasalan si Gwen. Ngayon ay magagantihan na rin niyang nagawang tulong ng dalaga sa kanyang ama dahil siya ang gagastos lahat sa pangangailangan ng pamilya ni Gwen. Alam naman niyang iyon ang rason kung bakit din siya nito pinakasalan. Mula sa mahirap na pamilya ang dalaga at na-stroke ang ama nito. Nagme-maintenance ng gamot at may pinapaaral pang college. Hindi na nito kinakailangan bumalik ng Norway bilang domestic helper katulad ng trabaho nito noon. Hindi naman si Lander nahirapang makipagkasundo kay Gwen dahil pareho silang makikinabang sa kasalang iyon. Siya na hindi uuriratin ng ama tungkol sa pag-aasawa. Pangalawa, makukuha niya yung mana na nararapat para sa kanya at si Gwen na magiging magaan ng buhay at hindi na po problemahin ng pera. Wala din siyang naging problema sa mga magulang nito. Agad iyong pumayag sa desisyon ni Gwen na magpakasal sa kanya. Gwen, congratulations! Sa wakas nakapag-asawa ka na. Akala ko talaga magpapakamatandang dalaga ka na lang. Panunodyo sa kanya ng kaibigang si Melanie na isa sa mga dumalo sa kanilang kasal ni Lander.
Nasa reception na silang lahat nun at dito sila dumiretso kasama ang iilang mga bisita matapos ang seremonya ng kanilang kasal. Nakilala niya ang dalawang tita ni Lander na dumalo sa kanilang kasal kasama ang asawa at anak, maging ang isa nitong kapatid na babae ay kanya ring nakilala na mabait din naman. Ang ibang naroon ay mga kaibigan at business partners ni Lander. Siya naman ay ang ina niya lang na si Melanie ang nakadalo dahil hindi naman niya pwedeng isama ang ama dahil sa kondisyon nga nito. Si Alan ang naiwan sa bahay, bantay ng kanyang ama. Salamat Melanie, ngiti niyang saad dito. Pahila siyang dinala ni Melanie sa di kalayuan sa mga bisita at bumulong. Anong pinakain mo kay Lander at pinakasalan ka? Curious na tanong nito. Hindi naman kasi lingid sa kaibigan na milyonaryo ang napangasawa at na-curious ang ilan kung bakit nga ba sila humantong sa kasalan ng ganoon kabilis. Hindi naman daw sila dumaan sa ligawan, basta biglaan ang nangyaring kasalan na kinatuwa ni Mr. Reynoso na ngayon magilo na kausap ang kanyang ina at iba pang bisita. Hindi pa man sila na ikakasal ni Lander, balain na yung tawag sa kanyang ina nang minsang dumalaw ito sa kanila. Inirapan naman niya sandali si Melanie bago sinulyapan ng asawa na busy sa pakikipag-usap sa iba nilang bisita. Hindi niya mapigilang humanga sa kagwapuhan ng asawa, lalo at bumagay ang suot nitong tuksido. Nabalitaan niya pa nga na bago ginanap ang kanilang kasal, may babaeng naghabol pa kay Lander, ex-girlfriend nito. Akala siguro mababago pa ang pasya nilang pagpapakasal. Hindi ba pwedeng pinakasalan ako ni Lander dahil nabihag siya sa kagandahan ko? Saad niya kay Melanie na pabiro. Sila lamang ni Lander ang tunay na nakakaalam ng rason kung bakit niya ito pinakasalan. Maging ang kanyang magulang na nagulat sa kanyang pasya, hindi alam ang katotohanan. Ang pagkakaalam ng parents niya, mahal niya si Lander kaya siya nagpakasal dito. Sa bagay, baka nga na love at first sight sa'yo si Lander. Anitong nakatawa. Nagtama pa ang mata nilang mag-asawa nang tumingin ito sa gawin niya. Ninitian siya ni Lander at nakita niyang nagpaalam ito sa kausap at ilang sandali pa, papalapit na sa kanilang kinatatayuan ni Melanie. Nandiyan na yung groom mo. Grabe ang gwapo. Mapapasana all na lang talaga ako. Nanunod yun naman sa kanyang kaibigan, sabay sundot sa kanyang tagiliran. Lord, asawa ko ba talaga to? Hindi naman siya makapaniwalang bulong. Kanina, habang idinadaos ang kanilang kasal ni Lander, parang panaginip lang ang lahat sa kanila na naging instant wife siya ng isang milyonaryong katulad ni Lander. Halika, sayaw tayo. Nang tuluyang makalapit sa kanya si Lander, hinawakan siya nito sa isang kamay at nagpaalam sa kanyang kaibigan. Siya naman ay napasunod sa lalaki, bahagyang kinabahan nang hapitin ang kanyang bewang at salubungin ng mariin ang kanyang mga mata. Gwen, bawal kang ma-fall, alam mo na. Saway niya sa sarili habang inilalagay ang isang palad sa dibdib ng asawa. You look very beautiful tonight, ani Lander habang titig na titig sa kanyang mga mata. Humahagod sa mukha niya ang mainit na amoy mentol nitong hininga. Pwede namang beautiful na lang, ba't may kasama pang very? Biro niya sa papuri nito. Ngumiti muna si Lander pero biglang sumeryoso. Thank you Gwen dahil pinagbigyan mo ko. Hindi ka umalis at nagpakasal sa akin. I promise, I will be a good husband to you at syempre, magiging mabuting ama ng anak natin. Pahayag ni Lander. Napaangat ang isang kilay niya. Paano naman nauwi sa ganoon ang usapan nila? Anak? Pag-uulit niya pa. Yes, what would you expect after this? Na hindi hihingi ng apo si Dad? Nakangiti nitong sabi. Napangiwi naman siya. Malino kasi sa usapan nila ni Lander na wala silang pakailam sa isa't isa kapag sila ikinasal na. At lalong wala sa usapan nila ang pagkakaroon ng anak dahil hindi pa siya handang maging isang ina. Don't worry Gwen, hindi naman ako nagmamadali. Hihintayin ko kung kailan ka nakahanda. Pahayag ni Lander sa kanyang pananahimik, parang nahulaan nito ang laman ng kanyang isipan. Nakangiti na ito sa kanya at bahagya pa siyang kinabig. Pilit iniharap ang kanyang muka upang magtagpo ang kanilang mga mata. Nais niyang magprotesta sa sinabi ng lalaki pero naisip niyang darating sila sa point na maghahanap ng apo sa kanila ang ama nito at kapag dumating sila sa puntong yun, wala na silang magagawa pero hindi na muna niya isipin ang bagay na yun. Total, matagal pa namang mangyari yun. Nang matapos ang matagal nilang pagsasayaw ng asawa sa gitna at mapansin itong pagod na siya, tsaka siya inalalayan itong umupo na. Tinungo din ito ang ilang bisita. Sakto naman ang paglapit ng kanyang ina.
Nagpaalam itong uuwi na dahil nag-aalala na raw sa kanyang ama na nasa bahay. Pumayag na lamang siya, total gabi na't isa pa, nandiyan naman ang kaibigan na maiiwan. Inihatid pa niya ito sa labas at pinasakay sa taxi. Pagbalik niya sa loob, nakasalubong niya ang tita ni Lander na nagpapaalam na rin kasama ang asawa at anak. Niyakap pa muna siya at muling binati. Nagpasalamat naman siya sa pagdalo ng mga ito at inihatid na rin niya palabas hanggang sa tuluyang makaalis. Nakita niya pa sa sulok ang asawa na mag-isa habang umiinom ng alak. Lumapit siya kay Lander at napansin naman siya kaagad nito. Nginitian siya nito at tumayo ng diretso. Hindi sila close bago kinasal at wala rin silang naging pagkakataon upang kilalanin ng mabuti ang isa't isa dahil biglaan ang kasal nila. Pero bakit ganun ang nararamdaman niya? Pareho silang napilitan. Ganun man, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang naging desisyon. Iwan ba niya? Parang ang saya niya pa nga ngayon. Inaniyahan agad siyang umupo ni Lander sa tabi nito at nagsali ng alak sa 2 kopita. Ang isa inabot sa kanya, ang isa naman ay hawak nito. Nakangiti pang inabot sa kanya at nakipag-cheers bago sabay nilang tinunggayon. Bahagya pa siyang napangiwi nang gumuhit ang mainit na likido sa kanyang lalamunan. Tahimik itong pinagmasdan siya habang sinisimot ang laman ng kupita. Nang masimot, muli nitong sinalinan at magkapanabay na nilagok muli nila ang laman. Kalaunan, sinasabayan niya na ang asawa sa bawat paglagok nito ng alak. Nang makatatlong baso siya, inaya siya nitong magsayaw muli sa mismong pwesto nilang dalawa. Walang kahit na anumang namumutawi sa kanilang mga labi, kundi pareho lamang silang nakatitig sa isa't isa at nagpapalitan ng matamis ng ngiti. Maya-maya ay lumapit si Mr. Reynoso sa kanilang dalawa at ipinagpaalam siya sa asawa na isasayaw siya ng ama nito. Pumayag naman si Lander. Salamat iha sa pagpayag mo na magpakasal sa anak ko. Ngayon pa lang, nakikita ko kung gaano kasaya si Lander. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Pahayag nitong nakangiti. Ako po yung dapat magpasalamat sa inyo, Dad. Napakabuti ninyo. Hindi lang po si Lander. Tugon niya rito. Tinanaw niya pa ang asawa na ngayon. Bumalik na sa iba pang bisita. Sayang nga lang at hindi ka nakilala ng asawa ko. Bigla itong nalungkot. Dad, wag na kayo malungkot. Kahit nasa malayo yung asawa nyo, nakikita naman niya tayo ngayon at masaya din siya para sa amin ni Lander. Ngumiti na ito at ipinagpatuloy lamang ang mabagal nilang pagsasayaw. Matapos ang mahabang oras ng selebrasyon, umuwi na silang dalawang mag-asawa sa kanilang magiging bahay. Dama ni Gwen na tinamaan siya sa kanyang ininom na 3 baso pero kaya pa naman sana niyang maglakad ng maayos. Pero buhat-buhat siya ni Lander patungo sa kanilang silid. Siya naman ay hinayaan na lamang ito. Thank you for tonight, Gwen. Nasa kwarto na sila nang sabihin nito yun. Lasing din ang boses at namumungay ang mga matang nakatitig sa kanya nang marahan siyang ilapag sa kama. Thank you also, Lander, and good night. Tipid naman niyang tugon. Sa halip na lumabas ng silid ang lalaki, nakita niyang makahulog ang umiti ito sa kanya habang ipinaikot ang isang kamay sa kanyang likuran upang hapitin siya at magdikit ang mga katawan nila. Bahagya siyang kinabahan nang pinagdikit ni Lander ang mga noo nila. Wala sa usapan nilang may mamamagitan sa kanila sa gabing yun. Ang sabi ng lalaki, mag-aantay ito sa kanya kung kailan niya willing isuko ang sarili kahit na mag-asawa na sila. Hindi pa siya handang ibigay ang sarili rito. Pero paano niya pipigilan si Lander kung nasa ilalim na ng alkohol ang utak nito? Hanggang sa walang babalang inangkin nito ang labi niya. Di ba dapat tinutulak niya ito? Pero dahil para siyang idinuyan sa alapaap ng maramdaman ng labi nito sa labi niya, napayakap siya sa asawa at tinugon niya ang nag-aalab na mga halik ni Lander. Lumalim pa ang halik na iyon ni Lander kay Gwen hanggang sa tila hindi na nila parehong makontrol ang sarili. May mahihina ng pag-iingay na nagmumula sa lalamunan ni Gwen ng mga sandaling yun. Nagugustuhan niya na rin ang init ng bawat haplos sa kanya ni Lander. Kakaibang tamis na rin ang nalalasahan niya mula sa labi ng asawa. Saglit itong nag-angat ng paningin upang siya'y titigan. Masuyo pa nitong hinaplos ang mukha niya at pinasadahan ng marahang haplos ang kanyang labi. Titig na titig sa kanya ang namumungay nitong mga mata at this time, nasa ibabaw niya si Lander. Nararamdaman niya na ang mabigat nitong katawan at ang bagay na nagpapainit sa kanya. Ano naman kaya ang iniisip ni Lander ngayon at ganoon na lamang itong makatitig sa kanya? Lander, sana tumupad ka sa kasunduan natin. Pag-aalala niyang saad sa lalaki. Nginitian siya nito bago hinalikan ng kanyang pisngi hanggang sa gumapang ang halik nito pababa sa kanyang labi.
Pigilan mo ko kung gusto mo, Gwen. Bulong nito pero hindi naman siya hinayaang magprotesta dahil sinimulan na rin itong tanggalin ang kanyang suot na gown. Wala na rin naman siyang lakas na pigilan ito dahil siya man hindi maawat ang sarili. Basta nagising na lang siya kinabukasan na nakayakap kay Lander at nanatili ang kirot sa gitnang bahagi ng hita niya. Grabe, naisuko niya kaagad ang bataan sa lalaking to. Agad-agad, as in for instant. Ganong hindi naman niya ito minahal. Bumangon siya at naligo. Nang matapos, tsaka niya lang napagtanto na wala pala siyang kahit na anong damit sa bahay na yun. Hindi pa siya nagliligpit ng mga damit dahil nga naman mas naging busy sila ni Lander na asikasuhin ang kanilang kasal. Ayaw naman niyang lumabas ng banyong walang saplot kaya kinalampag niya ang pinto upang marinig siya ni Lander. Nagulat na lang siya maya-maya nang bumukas ang pinto at sumungaw ang ulo ng asawa mula sa labas. Automatic niyang naiharang ang isang braso sa kanyang hinaharap at ang isang kamay naman ay sa kanyang pinakaiingatan. Ano ba, Lander? Sabi ko pahingi ako ng towel. Ano bang ginagawa mo dito sa loob? Nangangamatis ang mukha niya sa hiya dahil nakatutok ang mata ni Lander sa ibabang parte niya kahit na tinatakpan niya yun ng palad. May malisyosong ngiti lang naman ang sumilay bigla sa labi nito na hindi pinansin ang sinabi niya at ang pagsusuplada niya. Nakita niya pang slow mo itong lumapit sa kanyang kinatatayuan habang unti-unti nitong tinatanggal ang towel nito. Napalunok siya nang gawin nito ang bagay na yun. Hindi niya maiwasang mapatitig sa napaka-gifted na bagay na iyon sa kanyang asawa. Lander, nauutal siya nang alisin nito ang kamay niya na nakatakip sa kanya. Ang lakas ng kaba niya, parang masisira ang dibdib niya sa lakas ng kabog nito at marahil dinig ni Lander yun. Ipinatong ng asawa ang kanyang nanginginig na kamay sa balikat nito at siya'y kinabig. Namalayan na lang niyang pinagsasaluhan na naman nila ang init ng isa't isa na hindi na naman siya nakakapagprotesta. Basta ang alam niya sa sarili, nagugustuhan niya ang init na pinagsasaluhan nila. Gustong gusto niya ang haplos at halik ni Lander sa buo niyang katawan. Nakakabaliw, nakakalito at nawawala siya sa kanyang sarili. Suot ang mahabang polo ni Lander nang lumabas si Gwen ng kwarto nilang mag-asawa. Umabot hanggang tuhod ang kanyang suot kaya ayos lang na makita siya ni Lander sa ganong ayos. Siguro naman hindi siya nito pagnanasaan. Lander, okay lang sa akin kung mag-isa na lang akong tutungo sa bahay para kunin ang aking mga gamit. Aniya sa asawa. Nadatnan ito ni Gwen na naghahanda ng kanilang almusal sa kusina. Nakashort lang ito't walang damit pang itaas, tanging apron lamang ang suot. Mamimili na lang tayo ng mga gamit mo, Gwen, dahil hindi mo na kailangan pang kunin yun sa bahay. Nakangiti siyang nilingon ni Lander, tapos na itong magluto at isa-isang nilapag sa table ang 2 plato. Sayang naman ang mga damit ko sa amin kung hindi ko na magagamit. Nakanguso niyang saad. It's okay, uuwi naman tayo paminsan-minsan sa inyo, kaya magagamit mo pa rin. Come here, mag-breakfast na tayo. Nilapitan siya ni Lander at masuyong inalalayang umupo. Sinadya pa nitong idikit sa kanyang balikat ang labi hanggang inaalalayan siyang umupo pero hindi na lamang niya pinansin yun. Sunny side up egg ang nakahain, may tasty bread, bacon at sinangag na isa sa mga paborito niya. Hope you like it, ang sabi pa ng lalaki. Salamat, Lander. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Isa pa, ako dapat ang nagluluto't hindi ikaw. Hindi naman ako nag-asawa para pagsilbihan mo, Gwen. As I've said, you have privilege to do everything what you decide. Saad nito habang pinaglalagyan siya ng pagkain sa plato. Nagpasalamat na lang siya sa sinabi ni Lander. Pero kasi pagkatapos ng nangyari sa kanila kagabit kanina, handa na rin siyang tumayo bilang asawa ni Lander. Wala na rin naman siyang balak pang kumalas kahit pa makuha na muli ni Lander ang kayamanan nitong naging rason para habulin siya. Matapos nilang mag-almusal mag-asawa, tumanggi siyang magtungo sila sa mall na tanging polo lang ni Lander ang suot niya kaya dumaan na muna sila sa bahay upang magbihis. Wala namang 15 minutes, nakarating na sila sa bahay. Masaya namang sumalubong ang kanyang ina. Inaniyahan pa silang mag-almusal pero tumanggi siya dahil katatapos lang nila ni Lander. Kailangan ba hanggang kwarto ko kasama ka? Aniya sa asawa nang malingunan itong nakasunod sa kanya. Ngumiti naman ng lalaki. Why not? Akin naman yan. Pwede kong hawakan at tignan. Makahulugan itong saad at hinagod siya ng pilyong titig pababa sa kanyang kabuuan. Lihim siyang napangiti. Mukhang maaga siyang mabubuntis ng maharot niyang asawa. Ano pa't sinabi nitong mag-iintay kung kailan siya handa? Maya't maya gusto siyang tikman. Maiwan ka sa labas. Wala akong tiwala sa'yo.
Pairap niyang saad bago tuluyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto upang magbihis at agad nilak ang pintuan. Narinig niya pa itong tumawa ng malakas. Habang nagbibihis, narinig niya ang yabag nitong papalayo. Sa labas, nadatnan niya itong kausap ang kanyang ina sa sala. Siya naman ay tumuloy sa kwarto ng kanyang ama para ito ay kamustahin. Noong nagpaalam siyang magpapakasal kay Lander, nakita niyang nalungkot ang kanyang ama. Marahil hindi maiwasang isipin ito na kaya siya nagpapakasal, napapagod na siya sa kanyang obligasyon sa mga magulang. Pero sa totoo lang, isa sa mga rason ay ang kanyang ama. Nais niya pa itong makalakad at maibalik ang dating lakas nito. Kapag nangyari yun, ipagpapasalamat niya kay Lander ang lahat. "Itay, kamusta kayo?" Tanong niya habang nagmamano katulad ng nakasanayan. As usual, walang sagot kundi ang tanging paggalaw lamang ng mga mata nito. Nakahiga lang ito tahimik. "Kasama ko po si Lander, nasa labas siya. Halika para makita mo." Marahan niya itong inalalayang bumaba ng kama upang iupo sa wheelchair, pero dahil mabigat ang ama, hindi sinasadyang humulagpos ito sa pagkakahawak niya. "Itay! Itay!" Napasigaw siya nang ito ay bumulagta. Dagli namang bumukas ang pinto at gulat din ang kanyang ina pagkakita sa asawang nakahandusay. Napatakbo naman si Lander palapit sa kanyang ama, nakasunod ng kanyang ina at agad binuhat. Nagdesisyon na lang itong dalhin sa doktor dahil tila napasama ang bagsak nito. Abot-abot ang kanyang dasal sa kaligtasan nito. Pakiramdam ng dalaga, kasalanan niya ang nangyari. Iyak siya ng iyak habang isinusugod ang kanyang ama sa hospital, habang si Lander mabilis na nagmamaneho. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag at nahinto sa pag-iyak nang masigurong okay lang naman ang kanyang ama. Pati ang kanyang ina, sobra ding nag-alala. Salamat kay Lander dahil naisugod ka agad yung ama niya sa hospital at naagapan. Ramdam niya rin ang mainit na palad ni Lander na nakahawak sa kanya. Habang tinatanaw sa salaming pinto yung ama sa loob ng kwarto, mahalaga sa kanya ang presensya ng asawa. Halos 24 oras na nakabantay si Gwen sa kalagayan ng kanyang ama. Ang ina, pinauwi niya muna ng sumapit ang gabi para makapagpahinga ito at sinabing siya na muna ang bahala. Total naman, kasama niya ang asawa. Nasa labas nga lang ito ngayon at bumibili ng pagkain. "Hindi rin ako mapapalagi na kapag nasa bahay ako habang hindi ko alam ang sitwasyon ng inyong ama." Puno ng pag-aalala ang boses nito. Pareho silang nakaupo sa loob ng silid ng kanyang ama. Nanatili itong walang malay at maraming aparatong nakalagay sa katawan. Kanina, habang nire-revive ang kanyang ama, akala niya mawawala na ito sa kanila. Nais pa naman sana niyang lumakas itong muli at makasama pa nila ng matagal, makausap at makasabay sa pagkain katulad ng dati. Sana kung pakikinggan siya ng Diyos, gusto niyang madugtungan ang buhay ng kanyang ama. Umiiyak siyang humingi ng tawad sa kanyang nanay. Hindi man niya sinasadya pero nalagay pa rin sa alanganin ang buhay nito. "Anak, hindi mo kasalanan kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Natawagan ko na nga pala ang ate Tessa mo para may kapalitan kang magbantay dito." Hinagod-hagod pa ng kanyang ina ang kanyang likuran. Kalaunan ay bumukas ang pinto. Iniluwa ang kanyang ate kasama ang asawa nito. "Itay! Itay!" Agad na palahaw ni ate Tessa na tinungo ang amang nakahiga sa hospital bed. Animo hindi sila napansin ng kanyang nanay. Ang asawa naman nito lumapit sa inay niya at nag-bless. Nang akmang lalapitan siya ni Kuya Jimmy, umiwas siya rito. Hindi niya makakalimutan ang ginawa nito sa kanya. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin niya napapatawad ang lalaki. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, babae ka." Walang pasabing sinugod siya ng kapatid at sinabunutan. Galit na galit ito sa kanya. Agad namang umawat ang ina at ang asawa nito habang nagwawala ang ate niya. Hingal na hingal sa galit ang ate Tess niya habang dinuduro siya. "Kapal talaga ng mukha mo, Gwen. Itong tandaan mo, kapag may masamang nangyari kay Itay, hindi kita mapapatawad." Umeko ang boses nito sa loob ng hospital. Wala siyang imik na inayos ang nagugulong buhok dahil sa pagkakasabunot nito. Nasasaktan siya sa sinabi ng kapatid at hindi niya matanggap ng dahil sa kanya. Wala pa ring malay ang kanyang tatay. "Tess, pwede bang kumalma ka? Aksidente ang nangyari, hindi sinasadya ni Gwen." Pagtatanggol ng kanyang nanay, lalo namang nagwala si Tessa na hinarap ang kanyang ina. "Bakit ba ganyan kayo, inay? Wala nang ibang magaling at tama para sa inyo kundi si Gwen at ako na lang parati ang mali." Puno ng paninibugho nitong saad. "Tessa, hindi totoo yan. Pantay-pantay ang pagtingin ko sa inyo."
Tugon naman ng kanyang ina na mangiyak-ngiyak na. Hindi naman niya maunawaan kung bakit kailangan gumawa ng eksena ng kapatid niya sa ganoong sitwasyon. Ate, ano ba? May sakit si Itay. Ngayon ka pa ba nagkakaganyan? Pati si inay. Tumahimik ka, Gwen. Putol nito sa sasabihin niya at binalingan siya ng masamang tingin. Hindi pa ito nakontento at gusto sana siyang sampalin kung wala lamang kamay na pumigil sa braso ng ate niya. Kapwa sila natigilan nang makita si Lander na may-ari ng kamay na yun. Masama itong tinignan ng kanyang ate at pahablot na binawi ang braso. Hindi naman siguro lingid dito na nag-asawa na siya dahil kahit galit ito sa kanya at walang paalam na umalis, nagpadala pa rin siya ng invitation sa mag-asawa pero sadyang hindi pumunta ang kapatid niya at galit pa rin sa kanya. Ngayon niya nga lang napagtanto na matagal na itong may selos sa kanya, hindi lang masabi. Mayroon din pala itong hinanakit sa ina, samantalang dapat nga siya itong maghinanakit dahil ang tanging ate niya lang ang nakapag-college at siya undergraduate. Pero nauunawaan naman niyang nagkataon noon na walang hanap buhay ang kanyang ama. Ang inaasahan nilang makakatulong sa pamilya ay sumama sa lalaki at pagbalik ay buntis na. Pagkatapos, siya pa itong lumalabas na masama na wala siyang ibang ginawa kundi magsakripisyo sa pamilyang to. Inay, dadalaw kami sa susunod. Si Kuya Jimmy iyon na agad hinila palabas ng kwarto ang asawa. Sinulyapan siya at si Lander bago tuluyang tumalikod. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Lander sa kanya. Pati ang kanyang ina, inalalayan muna nitong umupo. Bitiwan mo nga ako, Jimmy. Asik ni Tessa sa asawa nang makalabas ng kwarto. Agad binawi ang hawak na kamay. Nandito tayo para kamustahin si Itay. Bakit kailangan mong awayin yung kapatid mo? Paano kung malaman niya na naibenta na natin ang tricycle na ipinundar niya sa ibang bansa? Di lalo kang kinamuhian nun. Ani Jimmy, ang mabuti mong gawin, kaibiganin mo yung asawa niya. Dahil halatang mayaman, malay mo pwede tayong bumalik na muli sa bahay. Natigilan si Tessa sa sinabi ng asawa. Nung umalis kasi sila sa malaking bahay, ay dinala nila ang tricycle na balak sanang ibiyahe ni Jimmy pero mas pinili nilang ibenta na lang para may pambayad sa renta ng bahay at panggastos nila araw-araw at ang planong magtatrabaho na lang ito pero walang nangyari. Natanggap naman si Jimmy bilang construction worker pero hindi tumagal nang idestino ito sa malayo kaya heto nga sila ngayon. Kanina'y uminit ang kanyang ulo pagkakita sa kapatid na parang walang masamang nangyari sa kanyang ama at ang nakakainis, kinakampihan pa ito ng nanay nila. Pakiramdam niya, si Gwen lang ang anak nito. May biglang sumilay ng ngiti sa kanyang labi. Tutal, wala ka namang makuhang trabaho. Ako na lang ang mag-a-apply. Makikiusap ako doon sa asawa ni Gwen. Baka sakaling mabigyan ako ng trabaho. Ikaw nang magbantay sa anak natin. Total naman, sanay kang tumatambay. Inis na sabi niya sa asawa. Kung bumalik na lang kaya tayo kina inay para may katuwang akong titingin kay Justin. Samantalahin na lang natin na nasa hospital silang lahat. Suggest ni Jimmy. Pumayag na lang siya dahil sa totoo lang, nahihirapan silang mag-asawa ng mangupahan ng bahay samantala may sariling bahay ang kanyang magulang. Oo nga't si Gwen ang nagpaganda nun pero may karapatan pa rin naman siya sa bahay na iyon dahil anak pa rin naman siya. It's been busy day. Pansin ni Lander na hindi man lang nag-reply si Gwen sa kanyang mga message habang siya mayat mayang tinitignan ng kanyang cellphone kahit siya'y nasa meeting. Kaninang umaga pa hindi sinasagot ni Gwen kahit ang kanyang tawag. Heto, 2:00 na ng hapon. Nasa opisina siya ngayon pero na kay Gwen ang isip niya simula kanina nang magkahiwalay sila. Pakiramdam niya, napakabagal ng oras. Nag-aalala siya sa maraming bagay. Masyado itong nababahala sa kalagayan ng ama. Kahapon ay kinausap niya ang doktor na gawin ang lahat para maisalba ang buhay ng kanyang biyanan. Hindi niya mapapayagang masaktan ang kanyang asawa. Kalaunan, sinulyapan niya ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Nanatiling walang message mula kay Gwen pero nagawa pa rin niya iyong kunin upang tignan. Habang hawak ang cellphone, hindi siya nakatiis na ito'y tawagan. Pero nabigo siyang sagutin iyon ni Gwen. Ano bang nangyayari? Masyado ata itong abala. Good afternoon, sir. Bati ng nakangiti niyang sekretary, sakto nang bumukas ang pinto. Napahilamo siya ng muka sa pag-aakalang si Gwen yun. Halatang namimiss niya na nga ito. Inip na inip siya sa maghapon. Gusto niyang hilahin ng oras para makita ang asawa. Maaga pa, nagpa-reserve na siya ng dinner nila para mamayang gabi sa isang restaurant. Hindi niya nagawang ligawan noon si Gwen at gusto niya iyong gawin ngayong mag-asawa na sila.
Nais niyang iparamdam sa asawa na nandito lang siya sa tabi nito't karamay sa lahat ng oras, lalo ngayong alam niyang sobrang nag-aalala si Gwen sa tatay nito. Anong kailangan mo? Seryoso niyang tanong sa kanyang sekretary. May naghahanap po sa inyo, sir. Tessa daw ang pangalan. Saad ng kanyang sekretary. Napakunot noo pa siya dahil kapangalan nito ng kapatid ni Gwen at nasiguro ngang ito nga iyon na nasa likuran na ng kanyang sekretary ngayon. Sinenyasan niya ang sekretary niya na sila ay iwan. Inanyayahan niya ring umupo si Tessa na ngayon matamis na nakangiti sa kanya. Good afternoon, Lander. Matapos niyang anyayahang umupo ay saad nito. May kailangan ka ba? Curious niyang tanong. Bihis na bihis ito't makapalang make-up. Alam niyang hindi maganda ang naging kauna-unahan nilang pagkikita kanina dahil naabutan niya itong halos pagbuhatan ng kamay ni Gwen. Sa madaling sabi, hindi maganda ang relasyon ng magkapatid, bagay na hindi nababanggit sa kanya ng asawa. Lander, alam mo naman di ba yung sitwasyon ni Itay? Nasa hospital siya ngayon at wala ring trabaho si Gwen, kaya kinapalan ko na yung mukha ko para lumapit sa'yo. Baka pwede mo kong bigyan ng trabaho, kahit sekretary mo na lang. Huwag kang mag-alala, masipag naman ako. Sabi nito at mabilis naglapag ng resume sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan ang pagkakataong yun at dahil nais niyang matulungan ang pamilya ni Gwen kahit na hindi na kailangan ng tao, tinanggap niya ito't nilagay sa kabilang department. Abot-abot naman ang pasasalamat sa kanya ni Tessa. Pinabalik na lamang niya ito bukas para sa orientation at para makapag-start na rin sa trabaho. Kinahapunan, tumuloy si Lander sa hospital upang sunduin ang asawa para sa kanilang dinner date mamaya. Pero nagkataon namang wala sa hospital si Gwen sa mga oras na yun at ang sabi ng ina nito, umuwi saglit sa bahay upang magbihis kaya dali-dali niyang sinundan ng asawa. Maya-maya na lang niya kukumustahin ang biyanang lalaki pagbalik ni Gwen. Ate Tessa? Gulat naman si Gwen pagkakita sa kapatid na nadatnan sa loob ng bahay. Naroon din yung asawa nitong manyak kaya sumulak ang kanyang dugo pagkakita kay Jimmy na nakangiti pa sa kanya na akalang walang masamang ginawa. Dito kasi siya umuwi upang magbihis dahil wala pa naman siyang mga gamit sa bahay nila ni Lander. Magdadala na rin siya ng damit ng kanyang ina pagbalik niya sa hospital dahil mukhang matatagalan pang makarecover at makalabas ang kanyang tatay. Kanina ay nagmulat na ito ng mga mata, subalit wala pang 15 minutos ay natulog ng muli. Sinabayan na sila ng doktor na ihanda ang kanilang sarili sa maaaring mangyari. Nakiusap siyang wag susukuan ng kanyang tatay. Ngunit sinagot lamang siya nitong pilit lumalaban ng kanyang ama, subalit mahina na ang katawan nito. Mabigat ang kanyang loob sa mga sandaling yun at lalong bumigat pagkakita sa kanyang kapatid na nasa bahay ngayon. Kanina sa hospital, nais niya itong labanan kundi niya lang isinaalang-alang ang kalagayan ng kanyang ama at nirerespeto niya ang kanyang ina. Marami na silang problema para dagdagan pa ng kapatid niya. Bakit parang nagulat ka ata na nandito kami, Gwen? Baka nakakalimutan mo, bahay ko rin to. Nagtaas agad ng boses ang kanyang ate. Napabuntong hininga siya at mariing tumitig dito. Lilinawin ko rin sa iyo ate na akin lang yung bahay na to. Wala kayong ambag mag-asawa sa pagpapaayos rito, kaya karapatan kong magdesisyon kung pwede kayong bumalik or hindi. Kampante niyang sagot. Kung tutuusin ay bahay niya yun, siya ang gumastos sa renovation noong nasa ibang bansa siya at sa kanya lahat ng mga gamit sa loob. Pero mukhang hindi na maalala yun ng kapatid niya, kaya kailangan niyang sabihin para malaman ito. Nanlaki ang mga mata ni Tessa sa narinig. Hindi ata nito inaasahang sasabihin niya iyon. Isa pa pala ate, hindi ko matatanggap ang bastos mong asawa sa loob ng bahay ko. Kayo lang ni Justin ang pwede. Dagdag pa niya nang tangkang magsasalita ang kanyang kapatid. Mabuti na yung malinaw. Umawang ang labi ni Tess at nawala ang ngisi ni Jimmy sa muka at pagkatapos tsaka niya nilapitan ng pamangkin. Kahit papaano, namimiss niya rin ang bata. Hindi ito kasama sa galit niya. Hangad niya rin namang mapabuti ang kapatid pero tingin niya kapag kasama nito si Jimmy, walang patutunguhan ang buhay nito. Nagngingit-ngit naman sa galit si Tessa sa kapatid habang sinusundan ito ng tingin patungo sa kwarto karga ang kanyang anak. Sapul siya ni Gwen kanina dahil hindi siya makapagsalita. Nawala ang lakas ng loob niya matapos sampalin ng katotohanan iyon. Hindi niya tuloy malaman ngayon kung aalis pa sila or makikiusap na lang kay Gwen at tanggapin na lang nito si Jamie. Alang-alang sa pamangkin nitong si Justin. Mahal niya ang asawa at isa pa, hindi niya kayang lumaki ang anak na walang tatay. Paano ba yan? Ayaw sa akin ng kapatid mo. Untag ni Jimmy sa kanyang pananahimik.
Masama niya itong tinignan. Alam mo, kasalanan mong lahat to, Jimmy eh. Kung hindi mo binastos ang kapatid ko, hindi sana masisira yung maganda naming relasyon. Nilapitan niya ito at pinaghahampas habang umiiyak. Gusto niya itong sakalin. Naiiling lamang si Gwen habang naririnig ang pagtatalo ng mag-asawa sa labas. Sumisigaw ang ate niya at tila galit sa asawa. Naligo siya't nagbihis habang si Justin nanonood lang ng TV habang nakahiga sa kanyang kama. Paglabas ng kanyang kwarto, sinalubong siya ng nagmamakaawang kapatid na tanggapin ang asawa nito sa bahay kahit alang-alang sa kanyang pamangkin. Nangako itong hindi na mauulit ang nangyari. Bukod doon, humingi ito ng tawad sa mga masasakit na sinabi sa kanya at sa masamang ginawa nito. Ayon dito, nabulag lamang ito sa selos matapos siyang pagtangkaan ni Jimmy. Hindi nito matanggap na nagawa iyon ng asawa sa kanya. Sinabi niyang bibigyan niya pa ng isang pagkakataong magbago si Jimmy sa isang kondisyon. Magtatrabaho ito at hindi hihilata sa loob ng bahay katulad ng dati. Hindi siya papayag na magpakasarap ito sa buhay habang may nahihirapang maghanap buhay para sa mga ito. Bilang ama ni Justin, kailangan itong magsakripisyo at magbanat ng buto. Nangako naman si Jimmy na magtatrabaho at humingi na rin ng tawad sa nangyari noon. Nangakong hindi na mauulit ang kahibangang ginawa nito. Sinabi ni Gwen na patunayan muna nito ang mga pinangako sa harapan niya bago niya patawarin ng lalaki. Matigas ang puso niya sa ibang bagay pero sa pamilya niya, iyon ang kanyang kahinaan. Anong meron, Lander? Tanong ni Gwen habang papasok sila sa isang restaurant. Nagtataka siya sa asawa dahil bukod sa maaga itong umuwi, sinundo pa siya sa bahay sa halip na antayin siya sa hospital. Dito rin sila dumiretso dalawa dahil may ipinareserve daw itong dinner. Have you noticed na wala na tayong time mag-usap since nadala sa hospital si Itay? Kanina pa kita tinatawagan but you ignore it. Nasa loob na sila ng restaurant at inaalalayan na siya nitong umupo sa isang silya nang sumagot si Lander. Napabuntong hininga pa siya. Pakiramdam niya kasi hindi talaga mawawala ang bigat na nararamdaman sa dibdib niya hanggat hindi umaayos ang lagay ng kanyang tatay. At hindi niya akalaing dahil dito napapabayaan niya na ang asawa. Hindi niya ito naipaghahanda ng almusal at ilang gabi na rin silang walang tulog. Pagkagaling kasi nito sa office, tumutuloy sa hospital ang asawa at halos magdamag siyang sinasamahang magbantay. Umuwi lamang ito sa umaga upang pumasok sa opisina. Hindi niya inaasahan na ganito ka-sweet ang kanyang asawa. Akala nga niya pagkatapos ng kasal nila, mawawalan ng silbi ang pagiging mag-asawa nila pero hindi pala. Katunayan, naging sandalan niya si Lander sa mga oras na yun kaya nangako siya sa sarili na babawi siya kapag naging okay na ang lahat. Naramdaman niyang ginagap ni Lander ang kanyang palad at pinisil-pisil yun. Cheer up, Gwen. Magiging okay din ang lahat. Gagaling si Itay, okay? Masuyong saad nito tsaka bahagya pang lumapit sa kanya at dinama ang mainit na palad nito ang kanyang pisngi. Nakikita marahil ni Lander kung gaano siya nalulungkot. Gumaan ang pakiramdam ni Gwen sa ginawa ng asawa kaya bahagya niya itong initian. Salamat, Lander. Sana nga. Habang kumakain sila, ikinuwento sa kanya ni Lander ang pag-a-apply ng kanyang kapatid sa trabaho. Sinabi niya rin sa asawa na humingi ito ng tawad sa kanya tungkol sa nangyari sa hospital at sa mga nangyari noon. Hindi na lang niya binanggit kay Lander ang pagtatangka sa kanya ni Jimmy at baka mabahala pa ito sa kanya. Sisiguraduhin na lamang niyang hindi na nito uulitin ang ginagawang iyon. Matapos nilang kumain, dumiretso na sila sa hospital. Nag-take out na lamang ng pagkain para sa kanyang nanay. Nadat na nila itong kausap ang doktor dahil muling nagkamalay ang kanyang ama. Dagli siyang lumapit sa kinahihigaan nito at mabilis na hinawakan ang kamay ng matanda. Itay, naririnig niyo po ba ako? Tanong niya na naghahabulan ng luha sa kanyang mga mata. Sorry, Itay ha. Sorry kasi dahil sa akin nandito kayo ngayon. Magpalakas kayo. Umaasa kami ni Inay na magkakasama pa tayo ng matagal. Sumubsob siya sa ama habang umiiyak. Hindi man niya ito marinig na magsalita pero alam niyang marami itong gustong sabihin sa kanya at nais niya iyong marinig sa ama, hindi man sa ngayon. Nakita niyang naluluha din ang mga mata ng kanyang ama at mababasa ang lungkot at paghihirap sa kalagayan nito ngayon. Pati ang kanyang inay umiiyak na sa kanyang tabi at awang-awa sa asawa pero wala namang magawa. Anak, sinabi sa akin ng doktor na habang tumatagal, lumalala ang kondisyon ng ama mo. Lalo siyang nangihina. Nang makatulog na muli ang kanyang ama ay saad ng kanyang ina. 2 oras pa noon ang lumipas. Kapag nawala si Itay,
habang buhay kong sisisihin yung sarili ko sa pagkawala niya. Matagal nang nahihirapan ang itay mo at matagal na siyang lumalaban pero hindi natin siya sinukuan. Anak, ginawa naman natin ang lahat, di ba? Napahagulgol ito kaya niyakap niya ang ina. Sa kabila ng pag-asa sa puso nila na madugtungan ang buhay ng kanyang ama, nabigo pa rin sila. 3 buwan nang tinagal nito sa hospital hanggang sa tuluyang sumuko ang katawan nito. Bago pa man ito nawala, nagsuggest na ang asawa niya na dalhin ito sa ibang bansa upang doon ipagamot pero hindi na nito kinaya. Sa pagkawala ng ama, parang kasamang inilibing ang puso niya. Sobra siyang nasaktan pero sabi nga ng kanyang ina, kailangan nilang tanggapin na lang ang pagkawala nito. Ang mahalaga kahit papaano, nakasama pa nila ito ng 3 buwan. Gwen, it's already midnight. Wala ka bang balak matulog? Boses ng kanyang asawa mula sa kanyang likuran. Nasa terrace siya ngayon at hindi dinadalaw ng antok. 1 linggo na siyang ganito simula nang ilibing ang kanyang tatay. Parati siyang malungkot at sinisisi ang sarili. Siguro kung hindi niya ito nabitawan, baka hindi pa lumala ang kondisyon nito. Walang kasing sakit para sa kanyang pagkawala ng kanyang tatay. Lander, naramdaman mo rin ba yung masaktan nang mawala ang mami mo? Tanong niya sa malungkot na boses. Niyakap siya nito mula sa kanyang likuran. Palagi naman siyang kinokomfort ng asawa. Inaalo kapag umiiyak tulad ngayon. Iniharap siya nito at sinapo ang magkabilang pisngi. Dama niyang pinahid nito ang kanyang luha. Gwen, palagi nating isipin lahat na tayo ay may hangganan. Hindi ko pa noon nauunawaan nang mawala si mama. At yes, Gwen, sobra ako nasaktan. Pero nang maisip kong mas nakabuti sa kanya ang nangyari dahil wala na siyang nararamdamang sakit sa kabilang mundo, tsaka ko lang natanggap ang pagkawala niya. Alam kong mahirap pero kaya mo. Hayaan mo kung tulungan kang makalimot. Anito, tsaka masuyo siyang hinapit lalo. Pakiramdam ni Gwen, nakadama siya ng antok sa mainit na hininga ni Lander. Nang humagod ang labi nito sa pisngi niya, pababa sa kanyang leeg. Napapikit siya nang bigyan siya nito ng madiin na halik sa labi. Para iyong first kiss sa kanyang pakiramdam. Nawala dagli ang kahugkagan sa kanyang puso dahil sa pagkawala ng kanyang ama at nabaling ang atensyon sa palad ng asawa na naglalakbay sa iba't ibang parte ng katawan niya. Kalaunan, naramdaman niyang umangat siya sa kanyang kinatatayuan at marahang mga hakbang nito patungo sa silid nilang dalawa. Lander, para na siyang nahihibang nang ilapag ng asawa sa ibabaw ng malambot na kama at dumagan sa kanya ang mainit nitong katawan. Agad siyang ikinulong nito sa bisig. Pakiwari niya, tuluyang nawala ang bigat ng kanyang kalooban at napalitan ng sensasyon sa simpleng haplos ni Lander. Habang nakatunghay ito sa kanya ngayon, para bang lahat ng hirap na pagdadaanan nilang mag-asawa, makakaya niya basta kasama niya lang ang lalaking ito, ang lalaking pakiramdam niya, natutunan niya ng mahalin. Matapos ang mainit na sandali sa pagitan nila ni Lander, kapwa sila nakatulog na magkayakap. Napakasarap ng kanyang pakiramdam matapos ipalasap ng asawa ang kakaibang ligaya. Totoong effective ang ginawa nito dahil nakalimutan niyang bigat sa dibdib dahil sa pagkawala ng kanyang ama. At tama si Lander, sa mga sandaling ito, wala nang hirap na mararamdaman ng itay niya kaya kailangan niyang tanggapin sa puso ang nangyari. Kinabukasan, kahit puyat, maagang gumising si Gwen para ipagluto ng breakfast ang kanyang asawa. Nakasanayan na rin niyang ipaghanda ito tuwing umaga. At oo, ginagampanan niya na ang tungkulin niya rito bilang may bahay dahil ganun din naman si Lander sa kanya. Kumilos siya upang bumangon, kaso nalingunan niya ang gwapong lalaki sa kanyang tabi na tulog pa. Sandali siyang natitigilan habang nakatitig rito. Hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa magandang tanawin. Nakalantad lang naman kasi ang matipunong braso nito't dibdib. Sa ibabang parte naman, natatakpan ng kumot pero alam niya sa sariling wala itong kahit na anong suot. Hindi naman sa pinagnanasaan niya yung asawa pero nagawa niyang haplusin ang pisngi nito. Naiisip niya lang na napakaswerte niyang naikasal sa mabuting tao kahit hindi maganda yung rason ng kanilang pagpapakasal. Mas nakilala niya ito at nagustuhan ng tumagal sila. Katulad ito ng ama na may mabuting puso kaya hindi siya magtataka kung bakit mahal niya na ang lalaki. Hay, bakit kasi ang gwapo mo pa rin kahit tulog? Kinikilig niyang tanong sa asawa at napapangiti. Siyempre walang sagot yun kasi nga tulog pa si Lander. Bago niya makalimutan na ipagluluto pa pala niya ng almusal ng asawa, mukhang naaaliw siyang itititigan. Tumayo siya at nagsuot ng roba. Wala din kasi siyang suot na kahit ano at isa pang sulyap bago tuluyang tumalikod.
Nang makalabas si Gwen sa kwarto, tsaka naman dumilat ang mga mata ni Lander na nakangiti. Paano? Dama niya yung presensya nito kanina lang. Mamayang gabi, sorpresahin niya yung asawa at magtatapat na siya ng nararamdaman para dito. Mahal niya si Gwen at gusto niya araw-araw yung iparamdam sa asawa. Ilang sandali pa, bumangon na rin siya at tinungo ang banyo upang maligo. Lander, dadalawin ko nga pala si inay mamaya. Kakamustahin ko lang sa bahay. Habang nag-aalmusal silang sabay, pagpapaalam ni Gwen. Sasamahan kita, Gwen. Wala naman akong gaanong gagawin sa office ngayong araw. Tutuloy na rin ako kay Dad dahil kahapon pa siya tumatawag sa akin at iniimbitahan tayo sa bahay. Alam kong nag-aalala din siya sa'yo sa nangyari kay Itay. Tugon naman ni Lander. Sigurado ka ba? Paninigurong tanong ni Gwen. Alam naman niya kasing may mga appointment ito lagi sa office pero mas pinipili siyang samahan. Pakiramdam niya, matapos mawala ang kanyang ama, halos ayaw na siya na itong iwan. Mahal na kaya siya ni Lander? Pareho na kaya sila ng nararamdaman? Tanong niya sa kanyang isipan hanggang sa hindi niya namamalayang nakatitig na pala siya rito. Ramdam niya sa bawat halik ni Lander kagabi ang buong pagmamahal nito habang inaangkin siya. Hindi lang iyon basta init ng katawan. Narinig niya itong tumikhim nang maramdamang matagal na siyang nakatitig rito. Naligo na ako. I'm sure walang dumi yung mukha ko. Bahagya itong umiti. Nag-iwas siya ng tingin. Wala naman talagang dumi sa mukha mo. May naalala lang ako. Aniya, tsaka tinuloy ang pagkain. Nanunodyo naman itong inangat ang mukha niya para magtama ang mga mata nila. Pwede ko bang malaman kung anong nasa isip mo para titigan ako? Pilyo niyang tanong. Bahagya siyang napangiti dahil ayaw niyang sabihin. Kumain ka na nga lang, hindi ko sasabihin. Nakanguso niyang saad. Ayaw mo ha? Anitong may warning ang boses tsaka natatawang tumayo. Kinutuban siya nang makita itong palapit sa gawin niya kaya mabilis din siyang tumayo at tumalikod sa kabilang bahagi ng komedor pero dahil mas malalaki yung hakbang ni Lander, nahuli siya nito. Nagtitili siya ng yakapin ni Lander mula sa kanyang likuran at buhatin upang iupo sa may lababo paharap dito. Ngayon ay pigil nito ang dalawa niyang kamay sa kanyang likuran at bahagyang nilapit ang mukha sa kanya. Sasabihin mo o hahalikan kita? May kasamang pananakot ang boses nito habang nakangiti. Natatawa lang siya sa ayos nilang dalawa. Parang kinikiliti ang kanyang pakiramdam sa mga sandaling yun. Umaalo ng puso niya sa saya. Kinikilig siya sa asawa. Sasabihin na wait lang. Pigil niya sa lalaki nang tangka siyang hahalikan. Nagningning naman ang mga mata nito. I'm waiting. Iniisip ko lang kung mahal mo na ba ako, Lander. Bigla ay naging seryoso ang boses niya habang nakatitig sa asawa. Si Lander ay saglit na natigilan at naramdaman niyang lumuwang ang pagkakahawak nito sa dalawang kamay niya sa may likuran hanggang sa tuluyan nito iyong nabitawan. Nag-aalala siyang pakitang tao lamang ang lahat sa kanya ng asawa dahil sama ng nais nitong makuha. Nasanay na siyang nandyan lagi si Lander sa kanyang tabit inaasikaso siya. Natatakot siyang magbago ito at sabihing hindi siya mahal. Mahal kita, Gwen. Bigla ay pag-amin ni Lander. Hindi niya na sinayang ang pagkakataong yun para ipagtapat ang nararamdaman sa asawa. Wala man sa plano dahil nais niyang sorpresahin ng asawa mamayang gabi. Ang balak sana niya ay aaminin ang nararamdaman sa isang romantik na lugar. Subalit hinihingi na iyon ng pagkakataon ngayon at ayaw niyang palagpasin ang sandaling yun. Nakita ni Lander na nagbago ang ekspresyon ni Gwen. Nangulap ang mga mata nito at tila maiiyak na. Pero naroon ang kaligayahan sa mga matang yun. Lumipat sa magkabilang pisngi nito ang palad niya. Mahal kita, Gwen. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to. Naramdaman ko na lang na hindi ko kailangan ng kayamanan ni Dad dahil kaya ko magsikap para sa ating dalawa at kaya ko makuhang kahit na anong gusto ko. Basta kasama kita, Gwen. Mas higit kitang gusto kaysa sa yaman mula sa ama ko. I love you so much, wife. Naging madamdamin niyang saad. Tuluyang naglandas ang luha ni Gwen sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kalungkutang dumating sa buhay niya dahil sa pagkawala ng ama, may kaligayahan namang pumalit doon. Hindi niya sinayang ang pagkakataong aminin niya kay Lander na mahal ito. Matapos ang aminan ng pareho nilang nararamdaman, ay nauwi yun sa mainit na tagpo. Pagdating nilang mag-asawa sa bahay, halos kapapasok lamang nang marinig nilang sumisigaw ang kapatid niya. Lumayas ka na dito, Jimmy. Manluloko. Magsama kayo ng babae mo. Hindi ka na nahiya sa amin ng anak mo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na nga nagbibigay ng pera sa akin ng bababae ka pa. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sigaw ng kanyang ate.
Anak, tama na. Natatakot na yung anak mo. Awat naman ng kanyang ina sa kanyang ate Tessa. Galit na galit ang kanyang ate Tessa habang itinataboy ang asawa palabas ng bahay. Isa-isa nitong ibinabato ang mga damit ni Jimmy sa muka at nagkalat na iyon sa baba. Wala namang ibang ginawa ang lalaki kundi salagi ng bawat hampas ng kanyang ate Tessa. Oo, aalis talaga ako dito, Tessa. Alam mo, sawang-sawa na rin naman ako sa'yo. Sigaw naman ito sa kapatid niya, kaya lalong nag-iiyak ang kapatid niya at lalong pinaghahahampas ang lalaki. Habang si Justin naman, umiiyak, yakap ang kanyang ina. Mabilis niyang kinuha ang bata at pinaglayo naman ni Lander ang mag-asawa at pinayuhan na mag-usap kung anong problema namang ito. Pero mas pinili ni Jimmy na umalis na lamang dala ang damit nito na hindi nilingon pa yung anak na gustong humabol habang humihingal naman ang ate niya sa galit. Ate, ano bang nangyari? Pagtataka niyang tanong dito. Nasa loob na sila ng bahay at nakaupo na sa sofa katabi niya ang asawa. Ito naman ay nasa kabilang sofa at si Justin pinapatahan ng kanyang ina. Sa pagkakaalam niya, 2 buwan nang nagtatrabaho yung asawa nito at maayos naman ang relasyon ng mga ito, pero akala niya lang pala yun. Manluloko siya, Gwen. Ang kapal ng mukha niya. Kaya pala halos 2 gabi siyang hindi umuwi dito dahil sa hotel sila nagpapalipas ng gabi kasama yung babae niya. Kung hindi ko pa sinundan, hindi ko pa malalaman. Humahagulgol na saad ng kapatid niya. Nasapo niya ang noo at problemadong tumingin sa gawin ng asawa. Kahit papaano, nakadama siya ng habag sa kapatid at matinding galit sa lalaki, pero ipinagpasalamat niya na rin ang paghihiwalay ng dalawa kaysa magdusa pa yung ate niya sa asawa nitong manyak at wala namang kwenta. Nilapitan niya ang kapatid at niyakap. Ate, nandito lang kaming lahat para sa'yo. Makakaya niyong mabuhay ni Justin na wala yung manlulokong yun, okay? Hindi ka namin pababayaan. Hinagod-hagod niya ang likod ng kapatid para aluin. Tahimik lamang si Lander na nakikinig sa kanila. Nagulat din ito marahil sa hindi inaasahang mangyayari kanina. Kukumustahin lang sana niya ang ina pero halatang hindi okay ang lahat. Salamat, Gwen. Hindi ko na siya kailangan ngayon. Kaya kung buhayin si Justin na wala siya, kahit kailan, hindi niya na makikita yung anak niya. Napabuntong hininga siya. Naisip niyang swerte na lang talaga siya at nakilala si Lander na tunay na lalaki at responsable. Ang pag-aasawa'y parang sugal. Minsan panalo, minsan naman ay talo. Ang mahalaga, handa tayo sa consequences na dadating sa pinili nating mahalin. Ang ate niya ay isa lamang sa maraming halimbawa ng babaeng hindi pinalad sa unang pag-ibig. Una pa man, wala na talaga siyang amor sa lalaking yun. Deserve ng ate niyang lalaking magmamahal dito at hindi ito sasaktan. Umiyak man ito ngayon, alam niyang magagawa din itong makalimutan ng walang kwentang lalaking yun. Sa ngayon ay kailangan itong magpakatatag, lalo't mahal na mahal nito si Jimmy. Baka kapag bumalik yung lalaking yun at lambingin lamang ng kaunti, ay bumigay na naman ito. I know what you're thinking, love. Untag ni Lander habang tahimik siyang nakaupo sa passenger seat at ito naman ay nagmamaneho. Gabi na iyon at hindi na sila matutuloy sa bahay ng biyanang lalaki. Hindi naman niya kasi maiwan yung ina kanina at kapatid sa ganoong sitwasyon. Tila badagan ng ate niya ang buong mundo. Kung hindi pa nga maggagabi na, baka hindi pa siya nagayang umuwi. Galit ako kay Jimmy, Lander. Me too. He shouldn't leave his family considering Justin. Tugon ni Lander. Ikaw ba, Lander? Kaya mo din ba akong saktan at iwanan para sa ibang babae? Tuloy na iinis niyang tanong sa asawa. Hindi niya maiwasang isipin, lalo na at sapilitan lamang ang kasal nila. Nangyari lang dahil sa mana. How did you say that? React nitong tanong na natatawa pa sa kanya dahil nag-iba ang kanyang mood. Sagutin mo ko, Lander. Muli ay tanong niya. I have never felt in love with someone else before I met you, Gwen. So my answer is no. Hirit ng lalaki. Binigyan pa siya nito ng gwapong ngiti. Nilalandi na naman siya ng asawa. Kung hindi niya pa alam, lagi siyang dinadaan sa pakyut nito at bilang marupok siya, agad namang napangiti si Gwen. Promise? Makulit niyang tanong. Ungol lamang nito. Hindi siya nakontento sa sagot ng asawa kaya ang ginawa niya, lumapit at kumandong paharap sa lalaki. What are you doing? Bulalas nitong mabilis na itinabi ang sasakyan at baka nga sila ay maaksidente. Hindi naman siya naapektuhan na tumitig sa asawa. Mangako ka sa akin, Lander, na hindi mo ko ipagpapalit. Pinisil niya ang magkabilang pisngi ng lalaki. Ngumiti si Lander. What if I do? Tila pangaasar nito. Di puputulan na lang kita para hindi ka na mapakinabangan ng iba. Nangingisi niyang sagot. Seryoso ka ba? Bulalas nitong halatang natakot.
Mukha ba ako nagbibiro, Lander? Galit niya itong tinignan kaya sumeryoso na rin ang asawa. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi at tinitigan. Nangako na kahit anong mangyari sa kanila ng tukso sa paligid, hindi natitingin sa iba. Tsaka lang siya umalis sa kandungan nito at bumalik sa kanyang pwesto. Habang buhay niyang pangahawakan ng pangakong iyon ni Lander hanggang sila ay magkaanak na tumanda. Siya may nangangako rin sa sarili na wala ng ibang mamahalin kundi ang first love niya. Si Lander na siyang nagparamdam sa kanya ng unang pagmamahal, kilig at bumasag sa pagka-inosente niya. Ang nag-iisang lalaking gustong makasama habang buhay. Happy anniversary, love! Mula sa pintuan, iniluwa si Lander na may hawak na isang punpun ng bulaklak at sa kaliwang kamay naman ay chocolate cake. Nakasuot ng apron ng asawa at may icing pa sa tungkil ng ilong nito. Halatang nag-effort mag-bake ng cake. Nakangiti siyang bumangon mula sa higaan at buong paghangang tumitig sa asawa. Naiiyak na naman siya sa sorpresa nito. Palagi na lang, walang araw na hindi siya pinapakilig ni Lander. Nilapag nito ang cake sa kanyang harapan at kinabig siya tsaka binigyan ng masuyo at malalim na halik sa labi. I love you. Saad nitong nakangiti tsaka nilagyan din siya ng icing sa tungkil ng ilong. Parang kailan lang, 1 taon na sila ni Lander simula ng ikasal. 4 na buwan na rin ang kanyang tiyan. Sa wakas, nagbunga ang kanilang pagmamahalan ni Lander na walang sawat halos kada buwan. Hinihingi ng ama nito kaya nga nang malaman ni Mr. Reynoso na siya'y nagdadalang tao, agad nagpa-party. Mas excited pa ito sa pagdating ng kauna-unahang apo mula kay Lander. Ilang buwan din kasi bago sila biniyayaan. Bagaman kampante silang magkakaanak dahil healthy naman silang pareho, sabay pa nga silang nagpatest sa doktor ayon na rin sa apurado nitong ama. Happy first anniversary also. Thank you, love, for the effort. Yumakap siya sa asawa at siya naman ang nagbigay ng masuyong halik sa labi nito. You're welcome. Bumangon ka na't kakain na tayo. Pero bago yon, mag-wish ka muna. May nakahanda na pala itong candle na animoy birthday niya para mag-wish. Pero syempre, dahil perfect na ang pagsasama nilang dalawa, nag-wish pa rin siya para sa health nilang pareho kasama na ang kanilang baby na nasa kanyang sinapupunan. Masaya din silang sabay na nag-almusal. Naantay na tayo ni na inay at dad sa bahay. Ani Lander habang nakangiti. Hawak nito ang cellphone, kasalukuyan na siyang nagbibihis. Ganon din si Lander, sabay kasi silang naligo. Ang plano sa araw na yun, sa bahay nila gaganapin ang first anniversary celebration nila ni Lander, pero nag-celebrate na sila kaninang dalawa. Kahapon pa tumatawag yung ama nito para sa araw na yun. Halatang hindi na nga nakatiis dahil eto tumatawag na naman. Okay, love, sabihin mo papunta na tayo. Binilisan niya ang pagbibihis, tsaka sila umalis ng asawa. 10:00 ng umaga nasa bahay na silang pareho. Sabay-sabay na bumati ang kanyang mga mahal sa buhay, ang dalawa niyang kapatid, pamangkin, biyanan at ang kanyang mahal na ina. Masaya siya dahil kompleto sila at nakikita niyang maayos na ang lahat. As usual, kainan lamang at kwentuhan. Natutuwa siya ngayon sa kapatid dahil tuluyan na itong nakapag-move on kay Jimmy. Nakatulong din ang hindi na muling pagpapakita ng dati nitong asawa sa mag-ina. Lagi naman silang nakasuporta ni Lander sa pangangailangan ni Justin. Isa pa, malaking bagay na may trabaho ang kanyang ate dahil hindi na ito katulad ng dati na umaasa sa kanyang ina. Tuluyan itong nagbago simula nang magkahiwalay ang mag-asawa. Sa ngayon ay ang anak lamang nito ang inaasikaso. Ang kapatid niyang lalaki wala siyang magiging problema dahil nag-aaral naman itong mabuti kaya almost perfect na ang kanyang pamilya at sila ni Lander ay ni minsan wala namang pinag-awayan. Love, okay ka lang ba kung mawawala ako ng 3 araw? I just have a business transaction in Davao. Pagpapaalam sa kanya ni Lander isang gabi habang patulog na sila. Niyakap siya nito tinalikan ng kanyang malaking tiyan. Almost 8 months na ito ngayon. Kumbaga malapit na siyang manganak, ilang linggo na lang. Okay lang, Lander. Tugon niya dahil sanay naman na siya sa nangyayaring yun. Bahagi ito sa pagiging negosyante ng asawa niya kaya naiintindihan niya. Isa pa, hindi iyon ang unang pagkakataon. Sa 1 taon nilang magkasama, 3 beses na iyong nangyari. So bukas, ihahatid kita kina inay. Anito at patagilid na humarap sa kanya. Ipinatong ang isang kamay sa kanyang tiyan. Kapag napapayag ko agad si Mr. De La Torre sa project na ito, mas maaga akong uuwi. I'm sure, mamimiss mo ko. Kindat nito sa kanya't napangiti siya. Alam mo, ikaw ang yabang mo, ang sabihin mo, mamimiss mo kami ni baby kaya ka uuwi ng maaga. Syempre naman, love, kayo lang ni baby ang gusto kong makita pagising ko at bago matulog.
bahagya itong lumapit sa kanya at kinintalan siya ng halik sa labi. Matulog na tayo, love. Baka kung saan pa pumunta yung halik mo. Narinig niya pa itong mahinang tumawa. Kabisado niya na kasi ang asawa. Habang nasa Davao si Lander, maya't maya itong tumatawag sa kanya. Tinatanong kung nakakatulog siya ng maayos. Alam kasi nitong malikot ang baby nila sa loob ng kanyang tiyan, lalo na sa madaling araw, kaya kadalasan nagigisnan siyang nakaupo lang sa gilid ng kama. Sobra niyang na-appreciate ng kabutihan ni Lander since ikinasal sila hanggang sa mga sandaling yun. Nang dumating ang panganganak niya, lalong napuno ng kasiyahan ng kanilang pamilya. Tipong wala na siyang mahihiling pa. Sobrang blessed niya sa pagkakaroon ng mabait na asawa. Ang gwapo-gwapo talaga ng apo ko. Biruin mo, kay lolo nagmana yung ilong. Wika ng kanyang biyanan habang karga si Baby Lennon. Araw-araw, nasa bahay nila ito, walang sawa sa pagdalaw dahil nga retire na rin sa trabaho at tumatanggap na lang ng kita buwan-buwan sa nagkalat nitong negosyo sa Kamaynilaan. Kaya naman, sa apo na lamang nito ginugugol ang oras. Sa sinabi ng lalaki, nagkangitian na lamang silang mag-asawa. Parang hindi pa ito nagkakaroon ng apo at humaling na humaling sa anak nila. Noong nasa hospital nga sila, ito ang unang kumarga sa apo. Alalang-alala naman ang kanyang ina na gusto rin na kumarga sa apo. Ang kayamanang dapat sana'y mamanahin ng kanyang asawa mula sa ama ay ipinamana nito kay Lennon na makukuha ng kanyang anak sa tamang panahon. Kaya ngayon pa lang, secured na ang future ng kanilang anak. Pero syempre magtatrabaho pa rin si Lander dahil nais nito ng 6 na supling. Kung kakayanin nga daw niya, mas malaking pamilya, mas masaya. Well, kung si Lander lang naman ang ama, bakit hindi? Maalaga, mapagmahal na asawa at ama. Wala na siyang mahihiling pa, kaya okay na sa kanya ang 6 na anak. Alam niya kasing hindi niya pagsisisihan dahil alam niyang magiging masaya siya habang buhay basta si Lander ang kasama.